Ikaw ba'y nalilito? Sa maraming nagtuturo? Sino ba sa kanila ang totoo? Paano ba makilala ang tunay? Nasaan ba ang katotohanan? Paano natin ito hahanapin? Sari-saring katanungan. Iba't ibang usapin. Lahat ng yan ay may kasagutan. Kailangan na ay pag-aralan natin. Mayroon ka bang tanong o kaibigan? Ikaw ba'y naghahanap ng kasagutan? Ikaw ba'y nalilito o kaya'y naguguluhan? Ating saliksikin ang kasulatan. May bumabagabag pa sa iyong isipan, mga bagay na di lubos maunawaan. Narito na ang sagot sa banal na kasulatan. Halina't atin ang pag-aralan. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Siya sa atin suriin ng lubos. Subukin mo kung ito ba ay tunay ngang sa Diyos. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Bumabati muli kami ng magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay. Kayo po ay nanonood sa programang Pag-aralan natin. At ako po inyong kaibigan, kapatid, Brother Johnson Amican. Tayo po ay muling dadako sa ating pag-aaral ngayon at patuloy na pagsagot doon sa video ng Operian Heritage Conservatory sa title na Son of Perdition Part 3, kung saan ay binalatan nila si Pablo. Ayan. At medyo matigas lang ang balat ni Pablo kaya hindi natinag. Ngayon ay sila po yung ating tinatalupan dahil sa mali po nilang mga paliwanag. At pasalamat tayo dahil patuloy nating makakasama si Brother Richard Thompson at Evangelist Cesar Dizon Jr. Kaya bigyan natin sila ng pagkakataon para bumati sa pasimula ng ating program. Brother Richard. Ayan, muli po ang ating pasasalamat sa Panginoon sa patuloy niya pinagkakaloob na pagkakataon na tayo ay makapaglingkod sa Kanya. At ang mga kapatiran, saan man dako kayo naroon, tibay lang po, tibayan lang natin ang ating kapit sa Panginoon. Tayo po iaasa na
matatapos din ang ating mga suliranin. Kung hindi man sa lupang ito, pagdating ng ating Panginoon. Ano po kaya kapit ng mga kapatid? At muli, isa na namang pakiusap na sana po sa mga kikinig, mga kapatid, sana po, tuwing matatapos ang ating pag-aaral, ay madala kayo nito sa lalong malapit at matibay na relasyon sa Panginoon. At sa mga nagsusuri naman, ay medyo buksan nyo lang po ang inyong mga puso't isipan para naman talagang makarating tayo sa katotohanan na nais ng Diyos na ating mapatunay. Once again, it's a privilege na makasama kayo sa paglilingkod, Brother Johnson, Evangelist Jung Dizon Jr., sa ganitong larangan ng paglilingkod sa Panginoon. So, thank you so much. Back to you, Brother Johnson. Thank you, Brother Richard. Pastor Joe? Well, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid, sa lahat po na dadatna ng ating pong programang ito. Again po, hindi tayo nangungundinan ng tao. Ayon nga po naman sa sinabi niya, na ating personal daw, kundi prinsipyo lang at aral. Yun naman po talagang ating pinaninindigan. Hindi naman tayo galit sa tao personal. Una, hindi nga nagpapakita, hindi nga natin kilala pangalan. Kahit one by one ID picture, wala nga eh. Magagalit pa tayo sa taong hindi natin nakikilala at hindi nga natin kilala. Wala pong dahilan na mangyari po yon. Pero, nandyan po ang kanyang aral na lalo tigit binatawan niya mga salita na lahat ng Seventh-day Adventist daw ay palalabasin daw niya sa Seventh-day Adventist Church at napapanahon na. Sabi ko nga, mas mabuti unahin ako pero turuan niya ako at magpakilala at matutuwa kung aralan niya ako. Yeah. Hindi yung magmamajikan tayo ng mga di tama. Kaya nga po, mga kaibigan, napakahalaga po ito. Kasi based doon sa kanya pong mga ipinakikita at mga comment doon ng mga offerings, nakakaawa po ang sabi ng mga nanay-tatay. Salamat po at mayroong programa na katulad itong pag-aralan natin na sumasawata sa turot aral nitong offeryan na mga mali naman ang aking pamangkin. Sabi ng isa, naliligaw ang landas, nag-aaway na nga sila po eh. Kaya mga kaibigan, kung Seventh-day Adventist man ito, ako bilang isang Seventh-day Adventist din po naman, ay gawain ko na dapat po may pagtatanggol ang tama at hindi tayo pwedeng manahimik lamang. So, salamat po sa pagkakataong ito. Tayo po ay pagpalainawa ng Panginoon. Marami pong salamat. Thank you. Ayan, mga kapatid, mga kaibigan, muli po tayong mag-share ng ating mga video ngayon. At Part 3, Son of Perdition, Part 3. Ayan po, at napanood po ninyo naman siguro yung Part 1, Part 2, at ngayon ay ang Part 3. Kung hindi nyo napanood yung Part 1 at saka Part 2, ay suggest ko po na inyo pong panoorin din para masundan po ninyo yung takbo ng presentation kung saan po paano natin hinihimay-himay. Itinutuwid ho natin, mga kapatid at mga kaibigan, yung mali-maling pagkaunawa sa paggamit ng mga talata, out of context, walang exegetical explanation. Puro mababaw at pahapyaw na ang interpretation ay galing sa isip lang. Exegesis so ang kanyang ginagawa, hindi po exegesis. So ngayon ay muli po nating ipapakita, muli po nating aayusin yung mga ginusot at ginulong talata ng Operian Heritage Conservatory na hanggang ngayon ay hindi pa natin alam ang pangalan at wala yatang pag-asa. Matapos na lang yata COVID, mukhang wala tayong pag-asang makita yung mukha ng taong yan. Kaya nga sabi kanina ng aming technician dito, kung po pwede pakita namin yung video, sabi niya, wala rin naman yung mukha niya, kaya wag na lang, busis na lang. Tama naman. Yun po ang tawag nga po natin dyan ay pagka mga business nga yan, pag hindi nakikita yung may-ari, scam yan. Kaya dito po, palibasa ito ay usapang pang-spiritual. Kaya ang amin pong tingin sa kanya ay spiritual scammer. Dahil ano ang dahilan? Ba't hindi magpapakita? Bakit magtatago? Anong meron? So yan po isang malaking question mark, mga kapatid. Ngayon, tayo ay dumako muna sa ating pong opening prayer bago natin simulan itong ating paksa ngayong gabi. Ako na po yung magbibigay ng opening prayer. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat na narito po muli ang pagkakataon upang magbigay ng mga tamang kahulugan sa mga talatang nilikot ng kaaway, sa mga inilihis, pinilipit na pagkaunawa sa hindi dahilan sa walang tiyaga
sa pag-aaral ng sulat ni Apostol Pablo. Kaya sila po ay hindi nakarating sa pagkaunawa. Kaya kami po ay humihingi ng tulong sa inyo, Panginoon. Tulungan po kami na maagaw sa apoy ang mga taong napaniwala ng Operian Heritage Conservatory. Nawa po ang mga taong ito ay mabuksan ang kanilang isipan upang hindi mahuli ang lahat, hindi mahuli ang panahon na sila po ay makapanumbalik at makita nila ang liwanag pabalik sa inyo. Itong aming hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so mga kapatid, mga kaibigan, muli, ang gagawin ho natin ay magpaparinig ulit tayo ng audio na lang kasi wala naman yung mukha niya doon sa video. Paparinig ulit natin ito. Hindi na natin sisimulan sa introduction. Doon lang sa mga punto. Pero hindi na natin ito uubusin dahil baka tayo maubusan ng oras. Kailangan lang po natin magparinig ng mga sample ng kanyang tuligsa kay Pablo para makita po ninyo yung basihan ng aming pong mga sagot sa episode na ito. Ito po, pakinggan po natin siya. Patalon-talon para hindi kayo maguluhan. Ibinigay namin ang link sa description sa ibaba lamang nitong video. Ito ang part 3 ng Son of Perdition. Siguraduhin lamang na napanood ang part 1 and 2 para hindi maguluhan. Sa video na ito, ibubunyag namin ang pinaka-ultimatum na pagkatao ni Paul at ang kanyang hangarin or ulterior motives. Ito ang magbibigay linaw bakit salungat sa mga katuruan ng Mesaya at mga apostoles ang kanyang mga itinuturo. Here we go. Pardon the occasional redundancy. Kailangan natin i-recap to establish the premise. Point number 1. Ayon mismo kay Paul, according to the law, siya ay Pariseo. Philippians chapter 3 verse 5. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Anong law ang sinasabi dito ni Paul na basehan ng kanyang pagiging Pariseo? Mula mismo sa isang rabbi, Finkelstein's History of the Jews, isinulat niya, the Talmud derives its authority from the position held by the ancient academies, that is, the Pharisees. The teachers of those academies, both of Babylonia and of Palestine, were considered the rightful successors of the older Sanhedrin. Therefore, any decision regarding the Jewish religion must be based on the Talmud as the final resume of the teaching of those authorities when they existed. Ang reference natin, the Jews, their history, culture, and religion, Volume 4, page 1332. Jewish Publication Society of America, 1949. Ano ang sinasabi ni Rabbi Finkelstein? Ang Talmud na gawa ng mga Pharisees sa Babylon at Palestine ang sole authority. Ayon naman sa Wikipedia, ang Talmud ay originally known as Babylonian Talmud. Maliwanag na nakaukit sa consciousness ni Paul ang Babylonian Talmud. Yan ang backbone ng kanyang kaalaman bilang Pariseo. Malinaw na ang pagiging Pharisee ni Paul ay established ng Babylonian Talmud. Yan ang sinasabi namin na hindi nyo mauunawaan ang kabuuan ng Biblia kung lalaktawan nyo ang Creation series at Babylon series. Wala kayong alam na ang Genesis chapter 3 verse 15 ang ugat bakit tinawag ng Messiah na brood of vipers at serpents ang mga Pariseo. Babylon ang naging pugad ng mga serpents pagkatapos ng baha. Ang Western civilizations ay nagmula sa Babylon. Mula doon, kumalat sila papuntang Greece and Rome down to the rest of Europe, America, and Australia. Western countries po ang pinagmulan ng Pauline doctrines na nakarating sa Pilipinas. Pero, ano ang point of origin? Babylon. Alam mo ba yan, Pauline? Aral ka muna.
bago mo kami paandaran, yung mga rebuke ninyo, dumako tayo sa point number 2. Ano ang totoong bloodline at citizenship ni Paul ayon sa Biblia? Sagot, si Paul ay Romanong Herodian. Proof number 1, may isang pagkakataon na binati ni Paul ang isang kamag-anak. Romans chapter 16 verse 11. Salute Herodion, my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord. Binabati ni Paul si Herodion, ang kanyang kinsman or blood relative, kamag-anak. Sino si Herodion? Si Herodion ay isang Romano. Sa makatuwid, si Paul bilang kadugo ng Romano ay isang Romanong Herodian. Note, sa ibang versions, pinalitan nila ang salitang kinsman ng salitang Jew. Ganyan nila inililihis ang katotohanan. Proof number 2, ginamit ni Paul ang kanyang pagiging Roman citizen bilang depensa noong siya ay inaresto. Matatagpuan yan sa Acts chapter 22 verse 25 hanggang 26. As they stretched him out to flog him, Paul said to the centurion standing there, "Is it legal for you to flog a Roman citizen who hasn't even been found guilty?" When the centurion heard this, he went to the commander and reported it. "What are you going to do?" he asked. "This man is a Roman citizen." Ang sinasabi ng verse, noong si Paul ay hinuli, nagtanong si Paul kung naaayon ba sa batas na ikulong ang isang Roman citizen. Maraming pinatunayan ang verse na ito. Una, si Paul ay isang Romano by citizenship. Pangalawa, si Paul ay isang Herodian by blood lineage. Pangatlo, nagkontrahan ang mga kasinungalingan ni Paul. Hindi siya pwedeng mag-claim na isang Hudyo kung galing nga siya sa tribe ni Benjamin dahil ang Hudyo ay galing sa tribe of Judah. Pang-apat, ang mga Romano ay hindi Hudyo sapagkat sila ang mga kaaway ng mga tunay na Hudyo. Ang tribe ni Judah ay Israelite at hindi mga Romano. Lokohin ni Paul ang mga mangmang. Hindi siya uubra sa conservatory. We mean the word conservatory. Ano ang pinakamahalagang dapat nyong maunawaan? Eto, anong klaseng tao ang mga Romanong Herodian na gaya ni Paul? Simple lang, balikan nyo ang mga Herodes mula sa senior na nagpapatay ng mga lalaking sanggol ng mga Israelites upang mapatay ang Misaya. Isunod nyo ang Herodes noong malaki na ang Misaya at pinatay. Yan ang kinsman ni Paul. Greetings, Herodion, my relative. Yan ang nilalaman ng Romans chapter 16 verse 11. Nagtataka pa ba kayo? Bakit gawain din ni Paul ang mag-persecute ng mga Israelites ni Jacob? Huwag niyong sinasabi na si Paul ay converted na dahil walang sinasabing ganyan sa Biblia. Ginamit lang siya ng Misaya kagaya noong ginamit ang Pharaoh. Oo, nabautismohan si Paul, pero kagaya rin ng karamihan dyan, baptize na daw, pero tuloy pa rin ang dating gawi. Ganyan si Paul. Huwag tayong maglukuhan. Holy Spirit din ang nagpapatigas ng puso ng Pharaoh noon para lalo siyang magdusa, sa gayon makilala ang pangalan ng Ama. Ganyan din si Paul, nasusulat, I will show him how much he must suffer for my name. Acts chapter 9 verse 16. Point number 3, ang panibagong anti-Messiah strategy ay pinangunahan ni Paul. Pansinin niyo ang persecution of the apostles sa Acts chapter 5. Ang mga apostoles ay hinuli at iniharap sa Sanhedrin, ang high court, para i-prosecute ng high priest. So it appears na ang high priest ang prosecutor. Sa verse 28, sinabi ng prosecution, binigyan namin kayo ng mahigpit na utos. Huwag mag-preach sa pangalan na yan. Tinutukoy dito ang tunay na pangalan ng Misaya. Ngunit, pinuno nyo ng katuruan ang Jerusalem para kami ay maging guilty sa dugo ng taong yan. Ano ang dapat pansinin? Sinimula ng ibaon ng mga Pariseo ang pangalan ng Misaya.
Tandaan nyo, mga Babylonian Masoretes na kasamahan ng mga Pariseo ang nagbaon ng pangalan din ng Ama. Panoorin nyo ang The Seal Series para maunawaan yan. Sa verse 29, sumagot si Peter, kailangan naming sundin ang Elohim kaysa sa mga tao. Ang Elohim ng aming mga ninuno ang muling bumuhay sa Mesaya na inyong ipinapatay. Sa verse 33, sobrang nagalit ang Sanhedrin sa sinabing niya ni Peter at gusto nilang ipapatay ang mga apostoles. Ngunit nag-object ang isang respetado at maimpluwensyang Pariseo. Yan si Gamaliel, ang mentor ni Paul. Sa verse 36 hanggang 37, ipinaliwanag ni Gamaliel na hindi epektibo ang ganyang pag-persecute dahil lalo lamang mag-aalsa ang mga tao gaya ng mga nakaraang pangyayari. Sa halip, iminungkahi ni Gamaliel sa verse 38 na palayain sina Peter at yun ang sinunod ng Sanhedrin. So lumalabas na pinalaya ni Gamaliel ang mga apostoles hindi upang iligtas, kundi para maiwasan ang posibleng pag-aalsa ng mga Israelites. Very wise strategy. Nagkaroon ng panandaliang kapayapaan ang mga apostoles. Status quo ang nangyari. Pero sa tingin nyo, hahayaan ba ng mga Pariseo na magpatuloy ang mga apostoles? Magpapatalo ba ang mga Pariseo? Hindi. Gagawa at gagawa ang mga yan ng bagong strategy. Lumalabas si Gamaliel na mentor ni Paul ang nagbago ng estratehiya. Huwag pagtakhan ang paglutang ng karir ni Paul. The deep penetration agent na nagpapalit-palit ng maraming identity. Tanong, alam kaya ng Mesaya itong mga ginagawa ng mga Pariseo noon? Of course. And it turned out na sinabayan ito ng Mesaya sa pamamagitan ni Paul, the son of perdition. Kinontrol ng Mesaya ang alas ng mga Pariseo. Papaano? Kung malalim talaga ang inyong kaalaman sa Biblia, dapat nyong malaman o mapansin na ang controlling power ng Ama at ng Mesaya ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Dito nangyari ang Damascus incident na nabulag si Paul, ngunit pinagaling ni Ananias. Sumailalim ang galaw at pag-iisip ni Paul ayon sa kagustuhan ng Mesaya. Halimbawa, pwedeng dalhin si Paul ng Holy Spirit sa isang public speaking at habang nagsasalita ay biglang iiwanan upang magkamali-mali at batuhin ng kanyang mga audience. Kung gusto naman ng Mesaya na makapagmilagros si Paul upang matesting ang mga true believers, Holy Spirit din ang gagalaw. Laging tandaan, ginamit lang si Paul. Hindi siya ginawang banal na apostol gaya ni na Pedro. Huwag ding kalimutan, sinabi ng Mesaya na pagdudusahin niya si Paul, I will show him how much he must suffer for my name. Point number 4. Bakit bumabangga ang mga katuruan ni Paul sa turo ng Mesaya at ng mga apostoles? Kung papansinin nyo, hindi nakasama ni Paul ang Mesaya at ang mga apostoles. Pagkatapos ng sinasabing pagtawag sa kanya sa Damascus, nagsimula agad siyang mag-preach. Hindi ba kayo nagtataka kung saan galing ang kanyang mga kaalaman? Huwag niyong sasabihin na Holy Spirit dahil ang turo ni Paul ay salungat sa turo ng Mesaya. Ano ang gusto niyong palabasin? Si Paul na Pariseo ang puspos ng Holy Spirit at ang Mesaya ay hindi, kaya nagsasalungatan silang dalawa? Bakit bumabangga ang salita ni Paul sa mga katuruan ng Mesaya at ng mga apostoles? Simple lang, ang mga salita ni Paul na salungat sa Mesaya ay lumabas sa panahong hindi siya controlled ng Holy Spirit at ang pinaghuhugutan niya ay sariling kaalaman mula sa Babylonian Talmud bilang Pariseo. Maliwanag ba yan, Paulinians? Ginamit po ang inyong poon. Yes, tama. Pero hindi ginawang banal na apostol. Mabibigo ang sinuman. Kahit ang pinakamagaling na theologian at mga pastor na i-reconcile ang mga kasulatan ni Paul sa salita ng Mesaya at mga apostoles, sapagkat ang Talmud ng mga Pariseo ay kalaban ng Torah ng Mesaya. Patunayan natin
na kinakalaban ni Paul ang Mesaya at ang mga apostoles. Mark chapter 1 verse 1 hanggang 13. Focus lang po natin ang salient points. Tuloy Sa pa to, verse Pastor. 1, ang Okay na mga yan. Pariseyo ay nakapaikot sa Mesaya at napansin nilang hindi naghugas Okay na. ng kamay ang mga Ang haba apostol na. bago kumain. Alas 9 na. Ayan, sige. Okay, so napanood naman natin yan. Sakto na siguro yan mga kapatid para mayroon kayong knowledge doon sa banat birada nila kay Paul. Kaya talagang namang medyo alarming nga naman. Dahil nga pagka wala tayong alam, talagang dikdik, durog na durog nga naman si Paul sa kanya pong mga tirada. Yun ay kung hindi tayo sasagot, mga kapatid at mga kaibigan. So ngayon ay papangunahan ulit tayo ni Evangelist Cesar Dizon para sa pagsasaayos ng mga talata at maling impormasyon. Kaya ako sinasabing maling impormasyon dahil tuwirang sinabi niya na Romano talaga si Pablo. Gayong napaliwanag na po natin sa unang gabi na he is a Greek-speaking Jew. Hodyo po siya. Nakatira lang siya sa part ng Roman province of Syria. Kaya tinawag siyang Roman citizen. Pero by blood, ay sabi niya siya ay Hodyo mula sa lahi ang kani Benjamin. At yan pa pinatunayan po sa atin ng Encyclopedia Britannica at iba pang mga aklat. Kaya doon pa lang ay nagkukulang po siya ng research, no? Doon lang po siya sa salitang lumabas mismo sa bibig ni Pablo na ang tinutukoy naman niya ay yung kung saan naging mamamayan ng Roma. Okay, so ngayon sa part 3 ay sige, Brother Richard at Pastor Jong. Okay po. Para maintindihan po itong part 3, minabuti ko pong ilagay ito sa PowerPoint. Yan. Para makita din niyo dyan na Brother Richard, Brother Johnson, Po. then pumasok kayo kung may mga punto kayong nakita na gusto ninyong Sige. i-emphasize. Meanwhile, idire-diretso ko ito para ang ating oras kasi 9:05 na eh. Ating idiretso ito. Okay. Sa una po, sa part 3, sinabi ko po itong devilish accusation to. Offense accusation against Apostle Paul, the beloved apostle of God. Talagang devilish ito. Isipin mo ba naman kanina kung narinig ninyo? Si Apostol Pablo, pinili daw ng ating Panginoon Hesus para magdusa. At hindi yung sinabi niyo nakaraang gabi. Then ngayon lang, inyo namang narinig na si Apostol Pablo daw ang ginagamit din ng Holy Spirit para magsermon, mga ngaral doon, Para tapos ipahiya. tuwanan ng Holy Spirit para batuhin daw siya ng mga tao. Para ipahiya, oo. Isipin mo yan kung anong klaseng tao yan. Pag nangyari yon, parang gano'n na rin ang kategory ni Esteban. Yun nga. Oo. Nangaral para batuhin lang din ng mga tao. Kaya, Evangelist Jung Dizon, bago mo ituloy, ano lang ha, isang unang punto na makita ko talagang hindi talaga nag-aaral ng malalim ito. Si Herodes daw po ay nako, tiningnan ko, Brother Johnson. Oo nga, mali yung kanyang ano doon. Si Herodes po ay hindi magiging hari ng Judea kung hindi yun Hudyo. Hudyo talaga yun. Si Herodes daw ay isang Romano. Kaya nga, siya po ay under, of course, ng imperyo ng Roma. Pero kung lahi, siya po ay Hudyo. Kaya yan pa lang, una pa lang, palpak na agad. O ano Okay, masasabi nyo papakita dyan? ko yan. May slide tayo Sige. yan. Sige, Evangelist, tuloy. Okay, ito po ha. Brother Richard, ito'y binasa natin noong karaan para doon sa mga baguhan. Ito lang po gusto kong basahin sa inyo kung gaano po kadelikado at ilan at napakadami na po ang kanilang mga nadalin tao dito. Tama. Ito ang text ng isang tao ha. Magandang revelasyon ito dahil wala pa akong alam tungkol kay Saul. Okay? Nagtaka ako na ba't kay Judas nabaling ang kasamaan samantalang nagsisisya at nagbigti pa nga dahil di niya natanggap ang kamalian kanyang nagawa. Pero sa kabila niyan, sa isip ko part yan ang revelasyon para Mesiyas maipagkanulo siya.
At ngayon naliwanagan ako sa meron palang talagang blasphemous o iniiba niya ang mga utos ng Diyos, opposite ang kanya, yun at sa katauhan ni Paul. Sa palagay ko, mas hawal pa si Paul kaysa kay Judas. Dito na lang pa ko. Napakapangit po dito na si Judas ngayon, na siyang nagbinta ng Panginoon, habang ito namang si Pablo, namatay na naglilingkod sa Panginoon, masahol pa si Apostol Pablo, nalaso ng isipan. Dahil binago niya ang aral patungkol sa kautusan, yan ay gawain ni Satanas at Lucifer. Para ba itong si Satanas at si Lucifer magkakamban o magpamangkin o magtiyo to? Isa lang yan. So atin pong tingnan ang mga bagay pong ito. Son of perdition. Tingnan po ninyo mga kapatid, mga kaibigan. Una po, sabi niya sa Apostol Pablo ay nag-angking Diyos o Elohim. Yan ang mga akusasyon nila. Aagawin ang throne of Messiah sa house of David. Yan. Tapos sabi niya, na-underestimate ni Pablo ang Ama at ang Mesiyas. Hindi siya pinili bilang apostol, kundi instrument lang para magdusa. Son of perdition, ahas. Mapangninlang masamang tao si Paul, ginawang kalapastanganan sa Mesiyas. 6, gusto ni Paul umupo sa templo ni Elohim. Wala ngang upang templo, maupo pa. Si Apostol Pablo ay siyang taong makasalanan, anak ng kapahamakan ayon sa 2 Tesalonica 2:3. Pinaniniwalaan nila ang writing ni Paul, habang si Paul naman, nilapastangan nila at ayaw paniwalaan. Ano ba namang klase mga tao to? 8, masamang tao si Paul, gumawa ang kalapastanganan laban sa Mesiyas. 9, sabi daw ni Paul na wala na ang katusan, beya na lang, hayahay. 10, maraming tao ang mga nalinlang niya. Gaano ba katotoo ito? Ang taong ito ay nalilito. Ano ba si Pablo? Israelita? Hudyo? Siya ba talaga ay Pariseo? O siya ba ay isang Levita? Siya ba ay isang Benjamite? O siya ba ay isang Romano? Talagang duplikara, triplikara. Itong si Pablo, di nga maintindihan, nagkasalungatan. Ang totoo doon, hindi siya nakakaintindi, mali-mali ang kanyang historical reckoning tungkol sa pagkatao ni Paul. Para maintindihan, atin mo na ipakilala si Paul ng maayos sa mga ilang lang punto. Kumuha po ako galing sa Encyclopedia Britannica. Narito ang life of St. Paul. Number 1, Paul was a Greek-speaking Jew from Asia Minor. Ibig sabihin, Hudyo siya, pero Greek-speaking siya. His birthplace, Taros, was a major city in Eastern Cilicia, a region that had been made part of the Roman province of Syria. By the time Paul adulthood, 2 of the main cities of Syria, Damascus and Antioch. In short, Hudyo siya by blood. Ang kay Ophirian naman, siya daw ay Romano by blood. Mali! Tuloy pa. Who was the father of Paul? Ang father ni Paul, sa lineage dito, sabi to, he was from Tarsus. He traces lineage back through the Israelite, the tribe of Benjamin. Ibig sabihin, ang tatay niya, Israelite, sa tribo ni Benjamin. He was a Roman citizen. Ang tatay ni Pablo. And thereby bequeathed or passed that same citizenship down to his son. Sinong son niya? Si Saul or si Paul. He too was a Pharisee. Ang tatay niya, Pharisee din, as was it seems his wife, mother ni Paul, anak din ng Pharisee. Tama talagang sabi ni Pablo, kung sa pagiging Hudyo, siya ay Hudyo ng mga Hudyo o Hebreo ng mga Hebreo, sapagkat siya nga, by blood nanay at tatay, parehong mga Hudyo. So sino ang mother niya? Ang mother niya ay isa din po naman talaga, kung ating basahin dito, na isa din talagang taong Hudyo. Alright. What was Paul's nationality? Dito tayo ha. Ayon sa Encyclopedia Britannica na hindi malang pinag-iisip nitong ni Oferio, ito yung kanyang nationality. Paul was a Greek-speaking Jew from Asia. Ulitin natin, Asia Minor. Ayan. His birthplace, Tarsus, was a minor city in Eastern Cilicia. Sakop ng Roma ito. Yeah. A region that had been made part of the Roman province. Kaya by blood, Hudyo siya, nagsasalita ng salitang Grigo, pero siya ay by birth, isa po siyang Romano. Bakit? Sakop ng province ng Roma of Syria, itong lugar na kung saan lumaki si Pablo at ipinanganak. Yeah. Para lang ito, Brother Johnson, sa aking anak, sa anak namin, si Sasha. Si Sasha, by birth, Amerikana siya o American siya. By blood, siya ay Pilipino kasi ang nanay tatay niya,
Filipino, pero ang citizenship niya by birth, siya ay American. Si Pablo by birth, isa siyang Romano. By birth o citizenship, isa siyang Romano, but by blood, isa siyang Hudyo. Yan ang hindi naintindihan ng Ferian. Ano ba talaga si Pablo? Romano, Hudyo, Levita, Huda, Pariseo, Benjamite? Talagang nagkontra-kontrahan na. Nililito lang niya ang mga tao. Akala niya lahat ng taong nakikinig sa kanya, hindi rin nagsusuri sa sinasabi niya. Tama. Tuloy. Sabi niya, what was St. Paul origin name? Ang pangalan niya, Saul of Tarsus. Bandang huli, tinawag siyang Apostle Paul. Yan. What is Paul nationality? Sinabi na natin yan kanina. Pero ang sabi dito sa biography ni Paul, early life of St. Paul, also known as Saul, ethnically was a Jewish. Ethnically, siya po ay isang Jewish. Yeah. Coming from the devout Jewish family. He was also born a Roman citizen in Tarsus, Cilicia, South Turkey. Sa ating panahon ngayon, Turkey yan. Ang kanyang teacher, si Gamaliel. Ito yung mga aklat naman na sinulat ni Paul. Hindi lang sinabi nating Hebrew dito, kasi ang sabi, hindi raw si Paul, pero maraming mga historian at mga biblical scholars na si Paul ang sumulat ng Hebrew. 1 Thessalonians, Galatians, Corinthians, Philippians, Philemon, 2 Corinthians, Romans, 2 Thessalonians, Colossians, Ephesians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, and Hebrew. 14, sabi nga ni Brother Richard. Si Pablo daw ay nangangaral, tapos dalahin siya ng Holy Spirit, tapos iwanan para batuhin lang. Ano klaseng Holy Spirit ito? Naging holy pa. Betrayal yan sa tao. Dinadala-dala mo para batuhin. Hindi lang si Pablo tinuligsa niya, pati Holy Spirit eh. Correct. Wrong manifestation ito ng faith. At ito ay wrong, tinatawag natin na interpretation, at saka wrong ang kanya pong tinatawag natin na pagtuturo sa mga tao. Misrepresentation. That is not true. Ang Holy Spirit patuloy may kasalanan. Tama. Ito sabi niya, Philippians 3:5, King James Version. Oh. Circumcised the 8th day, si Apostol Pablo. Oo. Of the stock of Israel, of the Hebrew, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, as touching the law and Pharisee. Hindi niya ito naintindihan itong Israelite, tribe of Benjamin, Hebrews of Hebrews, na isang Pariseo. Hindi niya naintindihan. Ang kabuuan, Israel yon, Israelite sila. Ang Israelites, mayroong 12 tribes at isa doon kay Benjamin. Siya po ay nasa linya ni Jose na tatay niya. Hebrew din siya na taong tinatawag, pero ang siktang kanyang kinaaniban tulad ng tatay at nanay niya, Pariseo. Pero ito siya ay isang membro ng Israel. Tuloy, ito daw bang mga doktrina ni Pablo? Sabi niya, sa Diyos, hindi galing ang karunungan at kaalaman o doktrina aral ni Pablo. Hindi katulad yan. Kanyang palabasin, Brother Richard, na ang turo at aral ni Pablo ay galing sa Talmud. Ang Talmud daw ay galing sa Babylonia. Kaya hindi daw katakataka na mali ang mga turo at aral ni Pablo kasi galing daw sa Talmud na galing sa Babylonia. Yan ang kanya sinabi, galing sa Babylonia. In short, talagang itong mga Pariseo ay lahi talaga ng mga ahas kasi galing pa sa Babylonia. Ang intindi niya kasi, pagka mayroong mabasang Babylonian Talmud, lahat na lang ng Talmud ay galing sa Babylonia. At saka hindi, Evangelist John Dison, hindi ko alam kung sa pagsasabi niya Babylonia, for the sake of inquiry. Ito, nandito. Baka iniisip niya, mga Babylonians ang gumawa. Hindi Yun, po. Iniisip niya Babylon, hindi. Sa Babylonia nagawa. Pero gumawa, mga Hudyo. Yan. Hindi mga Babylonians. Malay ng Babylonians sa Talmud. Kaya nga, ay grabe talaga itong taong itong imperyo na ito. Talaga to. Historical manifestation is inaccurate. Napakababaw niya actually. Mukha lang magaling. Pero ang babaw talaga niya sa totoo lang. Napakababaw. Ganito, Brother Richard. Sa Mindanao, may tinatawag Ludabian. Ang Ludabian, grupo ito, kung sa atin pa dito sa Luzon, mga Balagtas. Grupo ni Balagtas. Doon sa kanila, Ludabian. Ang aklat ng Ludabian, bagamat sa Mindanao yan, pero hindi talaga, Mindanao, Visayas, kasi ang totoong Cebuano ay nasa Cebu, no, sa Visayas, sa Minglanilla. Pero,
itong grupo ng mga Ludabian, ang librong kanilang ginagamit ay sinulat sa buhol. In short, siya po ay nagsulat ng Talmud sa Babylonia kasi bihag sila. Pero Tama. isinulat sa Hebreo. At saka mga Hudyo ang nagsulat. Correct. Hindi mga lahi ng serpent. Ay nako, kasi kanina Evangelist yung Disong bago mo ituloy. Ano yung ano niya kay Pablo na iniiwanan ng Holy Spirit kaya hinayaan para daw iniwanan. mabugbog. So ibig sabihin, pag nandun ang Holy Spirit, hindi siya mabubugbog. Yun ang lalabas doon. Bakit dito si Esteban sa kapitulo 7, full ng Holy Spirit, ba't napatay? Kaya pagka Pinagbabato pa nga eh. Patay eh. O tingnan mo sa talatang 55 ng Acts, sabi dito, but Stephen full of the Holy Spirit. Pag sinupuspos ng banal na Espiritu, pinagbabatot na matay. O sa madaling salita, Evangelist Jong Dison, Brother Johnson, kahit pa pinapatnubayan ka ng Diyos, hindi imposible na ikay mamatay kung kalooban ng Diyos na mamatay ka sa paglilingkod sa Kanya. Correct. Kaya hindi yung porke na bato, iniwanan ng Holy Spirit. Paano to? Hindi iniwanan ng Holy Spirit na bato. Pero Brother Richard, ang ibig sabihin din niya ganito. Ang Holy Spirit daw ang nag-lead sa kanya para mangaral. Pero habang nangangaral daw, iniwalan ng Holy Spirit para batuhin siya ng mga tao kasi magdusa daw siya dapat. Para mapahiya. Mapahiya at masaktan. Ano klaseng Holy Spirit yan? Paano to si Esteban? Hindi iniwanan pero nabatot na matay. Patay pa rin. Patay pa rin. Kaya pangpatay yung kanyang pangpatay yung kanyang tuloy natin. rason. Tuloy. Patay doktrina yan. Ito Mhm. Ito yung Talmud na sinasabi niya. Yan. Ang kaalaman ni Paul ay galing sa Babylonian Talmud. Mali. Ang maling aral ni Paul ay lumabas pagka hindi siya hawak ng Holy Spirit. Sabi niya. Ang Talmud daw ay versus Torah. Ating ipakita sa kanya ang different kinds of laws o kaya different kinds of books na ginagamit ng mga Hudyo. Ang Nomos means common law. Ang Intoli means commandments. Ang Tanakh means sacred Jewish books. Ang Torah means writings of Moses, Pentateuch. Talmud means authoritative body of the Jewish moral law. Yeah. Ang Mishnah means book of Jewish traditions. Ayan. At tapos, ang Birit naman nila means covenant. Ibig sabihin, ito lahat nasa Hudyo. Kaya lang, ang ginagawa niya ay pinagsasalpok-salpok na to. Meron pa nga, Evangelist Jong Dison. Meron pa ang medras. May mga medras pa ito, Brother Johnson at Evangelist Jong Dison. Bukod sa Mishnah, may Mishnah yan may Talmud, meron pa, may medras pa. Ang medras naman ay commentary ng Hebrew Scripture, Evangelist Jong Dison. Kaya ewan ko kung saan nag-aaral itong narrator nitong si Mr. Roperio. Sa ano yata yan? Ito sa Biringan. Ayan, tingnan nyo mabuti na lang, hindi naman tayo inosente sa mga terminologies na ginagamit niya. Dapat talaga mag-iingat sa ngayon na sa magbabanggit ng ganyan kasi napakadaling i-check na yan eh. Kaya nga, tama si Brother Celso. Ano yung Brother Johnson sabi ni Brother Celso? Tamad at Tamad, inosente na lang? Parang ganun, ang maluloko. Hindi makakaalam? Oo. Ay napakadali na lang daw kasi ang dami ng technology? Tama. Totoo naman talaga eh. Meron pa. Meron pa, yung Mishnah. Part din ito ng Hebrew book, Brother Johnson. Commentary. Grabe, collection of Jewish oral tradition. Ito yung Mishnah. Siguro mga kapatid, medyo talagang papayo ko siguro, Brother Johnson, huwag na muna kayo manood dyan sa Operian. Dito na lang muna kayo manood kasi baka pag kulang ang ano nyo. May pinayon nga ako, Brother Johnson. Ang mahirap talaga dyan, nakakatakot talaga eh, kasi maraming humahanga. Nagkakalat actually eh. Ano yung sabi mo, Brother Chad? Pinapayuhan natin yung mga nanonood kasi meron nga akong pinayuhan, sali sa mga pakikipag-discussion. Hindi pa nga niya halos naunawa ng gusto yung ating doktrina, kaya tuloy, pagka nire-refute yung ating doktrina, siya ngayon ang nalilito.
Kaya payo natin sa mga hindi pa talaga ganun katibay ang pag-aaral, Brother Johnson, ano? Lalong-lalo na nga ito, hamakin mo, baka yung iba ngayon dyan, ngayon lang narinig itong Talmud, Brother Johnson. Samantalang tayo, hindi naman po sa pagmamalaki, purihin naman ang Panginoon, yung mga Talmud na yan, yung mga Midras na yan, yung mga Misna na yan, ay matagal na natin naririnig itong mga term na to at alam natin kung ano ito. Correct. Sa mga hindi nakakalam nitong terminology na to, Evangelist Jong Dison, malilito. Malilito talaga. Akala niya itong salitang Talmud, hindi siguro natin alam. Babylonian Talmud. Correct. Baka Pero ipaliwanag natin sa kanya. Mga Babylonians ang gumawa. Hindi ho, mga Hudyo rin ang gumawa niyan. Correct. Na ituloy natin mayroon dito Sige kasi po. mga puntong gusto ko talagang makita ito. Ito yung history ng Talmud kung paano yan siya. Okay? Andyan naman yung Torah. Naalala ko, bago sa Pastor Jong, naalala ko tuloy yung Babylonian Talmud na yan eh. Baka mamaya pati yung Codex Vaticanus sabihin niyang gawa din sa Vatican yun. Tsaka Codex kasi may Sinaiticus. Vaticanus nga. Codex Sinaiticus. Baka Codex Sinaiticus sa gawa din na sa Sinai. Baka Brother Johnson, Ano yung ba libro yan? na 50 years in Rome, ibig sabihin niya sa Rome din ginawa yun. Kaya. Ano ba? Ay, hindi maintindihan ito ng taong ito. Oo nga. Ay, tuloy ko Okay. Alright, ito yon. Mabasa, where was the Talmud written? The Talmud developed into major centuries of Jewish scholarship. Okay? Yep. Babylonian and Palestinian, the Palestinian Talmud was completed 350 CE, Christian era. And the Babylonian Talmud, ang isa Palestinian, ang isa Babylonian Talmud, the more complete and authoritative was written down Christian era 500. So meron Palestinian, meron din pong Babylonian, ay hindi naman ako magtataka kung may Jewish din naman. Pero hindi ibig sabihin kung may Talmud man ang mga Hudyo, ay Babylonian Talmud na yon. Isa pa, wala naman tayong pakialam dyan, Brother Richard, sa Talmud na yan. Diretso tayo sa Bible. Tama. Kanyang pinagdainan kasi para lang mapasama si Pablo na ang aral ni Pablo ay galing sa Talmud. Para bang kinalalabasan, yung 14 books ni Apostol Pablo galing sa Talmud kaya hindi dapat tanggapin. Nako, mga kaibigan at mga kapatid. Maliwanag po sinasabi ni Pablo. To, Brother Richard. Para bang na ganito, kung may mga pamangkin ka at makinig dito at makabig niya, kung ako ang tatanungin mo, hindi ako mapalagay. Talagang anuhin ko si Ophir yan. Sasalungatin ko. At saka alam mo, Brother Evangelist Jong Dison, kasi kung sasabihin niya yung aral ni Kristo ay yung aral ni Pablo ay galing sa Talmud. Nako, hindi nga naniniwala yung mga sumulat niya sa ating Panginoon Jesucristo, Brother Johnson at Evangelist Jong Dison. Pero itong Pablo na sinasabi niyang galing sa Talmud ang tingnan mo, ang sabi dito sa Roma 10:9, kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalatayan na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Saan sa Talmud yan? Kaya kung magparatang ka, wagas di ba? Paratang ka, wagas. Saan sa Talmud? May mga nagsulat niyan, hindi nga obviously, hindi nila nakita ang ating Jesucristo, lalo na yung Babylonian Talmud na yan. Mas nauna yan sinulat bago nagkatawang ang ating Jesucristo. Okay? So ngayon, eto, sabi mo, galing sa Talmud ang sulat. Paano ngayon to? Saan sa mga nagsulat niyang Talmud na yan na sila naniniwala sa ating Jesucristo bilang Messiah? Samantalang itong si Pablo, ang itinataas niya ngayon, sino mang tatawag. Kasi Brother Johnson, Evangelist Jong Dison, ang background ng chapter 10 ng Romans, nakita natin na pinapupurihan niya naman ang mga Hudyo kasi kung sa kasigasigan, may kinalaman sa mga alam nilang bagay na makapagluluwalhati sa ginagawa na nila Very jealous. Very jealous sila. Pero hindi tama ang kanilang kaalaman. Yun naman ang ni Pablo. Ang kulang sa kanila ay ang ating Panginoong Jesucristo, Evangelist Jong Dison at Brother Johnson Amiga. Correct. Application. Pero pagdating sa kasipagan, sa sinasabing pagiging religious, mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi niya, wala kang Apostol Pablo, mga kapatid, pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Bakit? Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig
na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lang batay sa tamang kaalaman. Bakit? Dahil hindi nila kinikilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matwid ang tao. Brother Richard, alam mo kung bakit alam ni Apostol Pablo yan? Personal niyang karanasan. Tama. Kaya nga ito ang kanyang inirekomenda. Yung mga Hudyo meron ng kasigasigan kaya lang hindi nga ayon sa tamang kaalaman. Evangelist yung Gison at Brother Johnson. Kaya nga rekomendasyon niya sa mga Hudyo, sabi dito, kaya nga dumating doon sa 9, ulitin ko lang, ang sabi dito, kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kayong sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, ay maliligtas ka sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig, sa gayon ay naliligtas siya. Walang talmud-talmud tayo, diyan na diretso. Walang talmud. Ito pa, Brother Richard. Yes. Kanyang pinalalabas na ang doktrina ni Apostol Pablo ay galing sa Talmud, galing Babylonia. Hindi raw katakataka na magkapareho daw silang magsalita ni Gamaliel kasi si Gamaliel nga ang kanyang mentor. Ang punto niya, ito daw mga Talmud na ito na siyang aral ng mga Parsyong mga ahas, mga vipers daw, ang sibilisasyon nga kasi ng mga Parsiyo na kung saan grupo nandoon si Pablo ay galing sa Babylonia. Ito daw Western civilization ay galing sa Babylonia. Ito naman ang malaking kalapastanganan. Kasi kung basahin naman natin dito, sa Western civilization from Renaissance onwards, ating mabasa na hindi galing sa Babylonia. Ito the roots of Western civilization. For the purposes of this article, the West is that civilization which grew up in Western Europe after the end of the Roman Empire. Its roots lay in the civilization of ancient Greece and Rome, which themselves built on foundations laid in ancient Egypt and Mesopotamia. So, kanyang mga bintang ay hindi tumatama sa tama talagang itinuturo. Itong sabi niya sa itaas ay, ang Babylonia ang pinagmulan ng lahat ng Western country. Alam mo ba yan, Pauline? Mag-aral ka muna. Siya nga dapat mag-aral. Aandaran ng inyong rebuke ninyong yan. Naka po. Paandaran tayo ng walang ka-research nitong ano na to? Ito, nandito pa sa Wikipedia, Where did Western civilization came from? Ang kanya, Babylonia. Sabi ng Wikipedia, what is Western civilization based on? European-based cultures are often categorized under the catch-call term of Western civilization. The idea is that these cultures, while diverse, share foundational underpinning from two primary sources, Greco-Roman intellectual life and Judeo-Christian religion. Ang kanya galing sa Babylonia, galing na sa Babil. Ang layo. Hindi ko nabasahin yan kung saan nagaling yung Western civilization. Ito ang nakakatakot, Brother Johnson. Ano ang bloodline citizenship ni Paul ayon sa Biblia? Sa kanyang intindi, Romano daw sa by blood kasi kinumusta na si Herodion. Tingnan mo ha. Ayaw niyang paniwalaan yung siya ay ang galing sa angka ni Benjamin. Sinungaling yata si Paul ang sabi niya doon. Sinungaling nga at saka laking kalapastanganan daw. Pero pinaniwalaan niya si Rodian. Ito tingnan natin. Saka pinaniwalaan niya yung sa unang Tesalonica na son of perdition. Si Pablo may sabi noon. Namimili lang eh. Yung punto doon Ang libro na sulat ni Pablo, kanyang hinawakan at paulit-ulit pa niyang ginagamit, totoo daw yun at tama, habang yung nagsusulat, hindi niya pinaniwalaan tama. Nasaan na ba yung logic ni taong to? Kumakain ng itlog ng manok, hindi naniwala na galing sa manok. Itlog. Siguro sa pawikan, galing siguro yan sa pagong kung saan. Ito ang sabi niya, si Paul ay isang dugong Romano, Herodian daw. Nako. Doon galing si Apostol Pablo daw, isang Romano, Herodian. Bakit? Ito kasi ang sinabi sa 1611 na King James Version. Salute, Herodian, my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord. Isipin mo,
Si Herodian ay isang Romano, kamag-anak ni Paul by blood. Hindi to nagbabasa ng tamang history ang taong ito. Tingnan natin ha. Ang ibang version, pinalitan daw ang Herodian ng Jew. Oh? Ang kinsman daw, sa halip na kinsman, sa ibang version daw, pinalitan ng salitang Jew. Yan ang aking sinasabi. Mr. Oferio, anong versikulo yan na ang kinsman ay binalitan ng Hudyo? Pagka di mo mabasa yan, tumigil ka na. Ginamit ni Paul ang kanyang pagka-Roman citizen in his defense. Bakit? Tama. Sabi niya. Tama. Maaari bang paluin ang isang Roman citizen na hindi naman guilty? Tama. Sinabing Roman citizen, ang intindihan niya, Brother Richard, ay blood Romano talaga siya. Oo, yan. Parang, Ganon. parang Ganon na yung nga. sinabi mo na nga sa anak mo, nabuhay sa Amerika, kaya by citizenship, American siya. Pero by blood, alam mo ng Amerikano, pareho kayong Pilipino. Correct. Alam ko lang kung hindi naintindihan nyo ng matinong utak. And by the way, kasi check ko yung sinabi niyang yung Herodion, akala niya siguro lahi ni Herodes. Yung Herodion pala dito, Evangelist Jung Dizon at Brother Johnson, sabi dito sa definition, ay a certain Christian. Hellenistic. Kristiyano. Oo. So, kaya wala namang masama na batiin. Kasi nga Kristiyano. Oh. So ano ba si Pablo? Saka magkakapatid sila sa pananampalataya. Yun na nga, di ba? Pag kay Kristo na nga, ang sabi nga, wala nang pagkakaiba. Tulad ikaw, kapatid kita, di naman kita kamag-anak sa alaman. Tama. Correct. Di tayo Tawagan nga magkamag-anak. natin, brother, sister, kahit nga ang tatay at nanay natin, pagdating sa simbahan, pagka bumabati tayo, brother, sister lahat Oh, ang definition dito, Christian hindi naman by blood. Ito, Brother Richard, basahin ko sinabi ng Oferian kasi tinake note ko to Sige. Naka 5 pages ako uli. Sabi niya, hindi pwedeng mag-claim na isang Hudyo si Paul dahil galing siya sa tribe o Benjamin. Ay bakit ang tribe o Benjamin? Kanino bang tribe galing? Brother Richard, Apo. maganda yung binanggit mo doon kanina na yung makahulugan, yung pag sinabing parang magkaamag-anak nila sila, ay kasi nga sa Christian religion, tama? Religion, no? Oo, kasi silang kasi sa Britannica, Encyclopedia Britannica, yung nationality ni Herod, sabi po dito, Herod was of Arab origin, although he was a Correct. practicing Jew. Sa Edomite siya. Dito? Galing sa Edomite correct. na lahi. So hindi nga hindi nga ba blood ang pagiging pagturing ni Pablo ng pagiging kamag-anak nila? Pero pinalaki na siya sa Jewish Tama. Jewish Community. practice niya. Community. Doon na talaga siya. Converted to Judaism yung kanyang parents. Correct. Tama. Kaya at saka isa pa, yung inano nga dito, yung tinatawag na kinsman, Brother Johnson at Evangelist Jung Dizon. Tingnan ko, sabi dito, yung isa ditong meaning, malamang ito lang binibigyan niya sa same kin, akin, or related by blood. Pero in a wider sense, sabi dito, of the same nation or fellow countryman. Correct. Tama. Hindi lang siya Kababayan. nangangahuluga na magkamag-anak o magkadugo o kaya siya'y kababayan. Yan. Oo. Ganito lang yan, Brother Richard. So malabo talagang Yung mga Pilipino, kahit saan man, mga kapatid natin yan. Di ba? Kahit ang mga Muslim, tawag natin mga kapatid nating Muslim. Oo, kasi mga Pilipino-Muslim sila Correct. Religion lang naman kasi ang pinag-iba. O Kaya malabo pananampalataya. talagang maging magkamag-anak by blood si Paul at saka kasi magkaiba sila ng origin. Tama. Oh. Ito pa, Brother Richard, nakakatuwa itong sinabi niya. Sabi niya, ulitin ko hindi may pwedeng iwasan. mag-claim na isang Hudyo si Paul dahil galing siya sa tribe o Benjamin. Okay? Dahil ang Hudyo ay galing sa tribe of Judah. Ito ang tanong. Tama yun. Diyan nga ako natawa kanina Tanong. Kaninong anak si Huda? Ikaw naman Siyempre, anak tatanungin siya ko. Israel. Ni Jose, ni Jacob, na naging Israel. Jacob. Tanong. Kaninong anak si Benjamin? Kay Jose, na anak din naman. Second to the last na anak ni si Jacob. Benjamin, anak ni Jacob. Ang tawag sa kanila, si Jacob at si Judah, magkapatid. Tama. Isang tatay, tama? Anak ni Israel, ni Jacob pareho.
Ay, paano mo Bunso. sasabihin hindi magkalahi yan? Isang tatay yan. Pero ang nakakatawa dyan, Brother Richard, Ang dahil tawa- ang Hudyo ay galing sa tribe of Judah. Saan ka makakita na ang tribe of Judah, ang Hudyo ay galing sa tribe of Judah? Walang ganon. Siya lang yun. Kasi ganito nga yan, no? Paano mo sasabihin galing sa magkaibang lahi yan? Iisa ang tatay niyan. Correct. Sabihin na lang natin, mga anak yan alat ni Abraham. Oo, tama. Sabihin mo, yung anak mo, 4, 3. Ilan ba, Evangelist yung Dison? 3 ba, no? 4. 3. Ngayon, anong tawag dyan sa yan? Anong tawag sa mga yan? Magkakapatid. Ay, tanungin kayo, magkakapatid kayo pero hindi kayo magkakalahi? Nako, hindi ko lang alam kung may matinong utak ang mag-iisip na magkakapatid sila pero hindi sila magkalahi. Ang ating challenge dito, Brother Richard, anong bersikulo sa Biblia, kahit gamitin ang lahat ng encyclopedia dictionary na yan, na sinasabing ang Hudyo ay galing sa tribe of Judah? Anong bersikulo yan? Wala. Ito lang nais nating ipaliwanag dyan, no? Tinawag sila, ang Benjamites ay isa sa tribo. Yan, ito. Ganon din naman ang Huda. Okay? At kung titingnan nyo, kahit sa 144,000, yun sa chapter 7, chapter 40 ng Israel yan. 12 tribes of Israel. Oo, 12 tribes of Israel. Kaya, paano nyo masasabi na mga Hudyo ay yun lang galing sa lahi ni Huda? Nako, ewan ko kung anong dictionary po, mga kaibigan at and again, common sense. Ilan ba tatay ni Benjamin at ni Huda? Kaya nga isipin mo, si Sibulon, si Isakar, si Levi, si Judah, si Dan, si Naphtali. Ang mga yan, kasama yan sa 12 tribes of Israel. Pati si Benjamin. At anak lahat yan Jacob. Kaya paano hindi magkakalahi yan? Iisa ang tatay niyan. Bagamat iba-iba yung nanay, pero iisa ang tatay. Sabi pa ng Oferian, Brother Richard, lukuhin ni Paul ang mga mangmanglang. Kaya nga. Sabi niya kanila, Niloko niya. hindi yan uobra sa amin sa konserbatore. Niloko niya yung mga walang malay na mga Pilipino. Yan ang totoo dyan. Hindi si Pablo ang nanloko. Yung narrator nung conservatory. Kaya tama lang na hindi magpakita dahil pagka nahimasmasan itong mga tagasunod nyo, mabubugbog siya eh. Ito, Brother Johnson, sa Wikipedia, ang Herodians, ito ang kinalalabasan. Ay, ito, meron din ako dito. Sige. Ayan na. The Herodians o Herodiani were a sect of Hellenistic Jews Yan. mentioned in the New Testament. Hindi sila mga Romano. At saka Evangelist yung Dison, Brother Johnson, baka yung iba hindi na Hellenistic Jews. Ito yung mga na-impluensyahan. Kasi nakita po natin yung Third Kingdom, ito yung Greece Empire na talagang hinellenize yung mga nasakupan nila. Kumbaga talagang pina-adapt yung mga kultura nila, pati lingwahe nila. No wonder nakita po natin, naghahari na ang kaharian ng Roma, pero ang lingua franca o yung international language ng time na yon ay Grego. At no wonder nakita natin na isulat ang New Testament sa salitang Grego, bagamat Latin ang official na, Latin ang official na lingwahe ng Roma. So, mga kaibigan at mga kapatid. So, diyan nakita natin, kaya Hellenistic Jews, sila yung mga Hudyo by blood, pero influensyado ng ng kultura ng Grego. That's true. Kasi, tingnan mo sila, Apostol Pablo, mga Hudyo ang mga yan, pero hindi na isinusulat ang New Testament sa salitang Hudyo. Koine Greek. Koine Greek. Kasi yun ang kanilang pinaka-national language by the time existing during their time. Tulad pa ng ganito, nagsulat tayo, halimbawa, ikaw Bicol, halimbawa ako Mindanao, si Johnson naman ay, sabi natin, galing sa Masbate, ako galing sa Visayas, ikaw sa Luzon. Pero pagka tayo nagsalita, Tagalog ginagamit natin. Tama. Yan. Yan ang pinakapunto dyan. Ito tuloy natin. Pasok lang kayo Sige. Bakit gawain ni Paul ang mga mag-persecute dahil Herodian siya na nag-persecute sa Misaya? Punto niya dyan. Ito sabi niya, huwag ninyong sabihin na si Paul ay converted na dahil walang ganyang sinabi sa Biblia. Ang gusto niyang palabasin na may mabasa siyang bersikulo na si Paul converted. Ito nga ang sabi ko. Saan mabasa, Mr.
Oferio, Oferio. na may litra ding mabasa na ikaw ay converted, o kaya anong libro, anong comics, anong papel, anong 1/4 o 3/4 ba yan, na nagsabi, si Oferio ay converted. Bakit? Kailangan mo pa bang ilagay ng mga tao converted? Kaya nga. Tsaka yung ginawa ni Pablo, hindi ba pagtunayang converted yun? Ay, Ating basahin, Brother Richard. Hinarap niya yung kamatayan. Meaning ang salitang converted. Sige. yan. Ito ha. Ano ba ang meaning ng salitang converted? Akin mo na itong process. Yan. Ito yung definition ng converted o conversion. Galing sa Oxford Languages. Tingnan natin kung hindi ito nangyari kay Apostol Pablo para gusto mo talagang ikaratula sa noon niya ang salitang converted ako. Sige. Ang conversion, ito ang sabi, the process of changing or causing something to change from one form to another. Yan. The conversion of food into body tissues, siyempre naman, pagka na-convert yan at iba't iba pa, nagiging small particle yan at ma-absorb ng katawan. Yeah. Similar change, changing, transformation, turning, altering, metamorphosis, transfiguration, transmutation, translation, sea change, transmimogrification. The fact of changing one religion or beliefs or the action of persuading someone else to change my conversion to the Catholic faith. Halimbawa, Catholic ka, naging Seventh-day Adventist. Ang tawag niyan, conversion. Paano niya Si kaya? Pablo, galing sa pagiging parisyo, naging Kristiyano. Yun ang conversion. Yun, nalipat. Ang sabi nga dito, kahit sa Bible, epestrope, na ibig sabihin, reversion. Reversion. So, talagang na-reverse, Brother Johnson. Bakit? Dati Na-reverse. mang-uusig siya. Ngayon, siya siya na. inuusig. Siya nang inuusig. Oo. O, kita mo, yun nga ang kanyang justification sa chapter 22 ng Sinabi niya nga yung justification niya kung bakit hindi siya dapat parusahan pinakilala niya kung ano siya dati. Taga-usig siya. Pero ngayon, sinong kinakasuhan dahil kay Kristo? Siya. Si Pablo. Hindi ko lang alam kung naintindihan niya yung salitang conversion. Pero, Evangelist yung Dison, pwede bang unahan na kita sa puntong ito? Sige. Ito yung paborito ko, bigay nyo na sa akin, ha? Natutuwa ako, isa sa dinami dahil sinasabi niya, ang talagang hindi ko kinalimutan, na punto niya, yung sabi niya, si Apostol Pablo, hindi siya kagaya ni Apostol Pedro. Ibig sabihin, eto na naman tayo. Nag-comparison pa. Alam na, naniniwala pala sila na si Apostol Pedro ay talagang totoong apostol ng Diyos. Yun, Kasi diba? head nga siya daw Ayun. Ang problema nga, paano niya ngayong kakalabanin si Pedro? Doon sa paborito nating talata. Basahin mo. Basta ulit tayo. Kasi sabi, di daw kagaya. Naku, Mr. Operio. Sinabi ni Apostol Pedro na kinikilala mong totoong apostol, Basahin ko ulit, Brother Johnson, paitulog mo, Ito, ikalawang Pedro. Basahin mo na sa screen. Nandiyan na. Nilagay ko na. Sige nga. Nandiyan na ba? Good news yan. Magandang Good news. balita yan. O tama. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Yan? Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Kita mo yan? Kapatid na si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa atin sa kanya ng Diyos. Yan, Brother Richard, ang sinabi niya kanina, huwag niyo kaming sabihan na ang karunungan o ang doktrina ni Pablo ay galing sa Diyos. Walang ganon. Ayan, sabi ni Pablo. Sabi mo, hindi siya katulad. Therefore, naniniwala kang tunay na apostol ni Pedro. Ang patutuo ng isang tunay na apostol na si Pedro ay si Pablo, kapatid niya, minamahal pa, at yung taglay na karunungan ay kaloob. Galing saan? Galing sa Diyos. Wag mong sabihin dito ngayon na hindi ginagawa. Kaya yung siya pa yung tahasang sasabihin ni Pedro. Hindi kita kilala. Tama. Pagka ako si Pedro, who are you? Lalo't hindi makita ang muka. Hindi makita ang Brother mukha mo. Johnson, pwedeng sabihin natin ganito. Ang karunungan ni Apostol Pablo na kanyang tinanggihan galing sa Diyos ang nagpatotoo ang spokesperson ng 12 disciples. Tama. Si Pedro Tama. na kanyang tinanggap. Pedro. Ngayon ang tanong ko, saan kaya galing itong karunungan ni Oferio? Hindi ko malaman kung saan galing yan. Hindi ako interesado. At Hindi ako interesado kung saan galing yan. Nako.
Ako Hindi talaga natutuwa sa Diyos. naman, Brother- Evangelist Jung Brother Dizon Richard. at Brother Johnson. Brother Apo. Richard, basahin mo ang Apo. kasunod na talata. Ayan, ito na. Sige, 16. Sa lahat ng mga sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Mhm. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. Ngayon? At binibigyan ng maling kahulugan Nako! ng Mga operyan. Mangmang. Operyan. at mga manggugulo. At mga magugulo ang pag-iisip. Nako. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, gaya ng kaya naman pinapahamak nila, kaya nga't pinapahamak nila ang kanilang sarili. Sarili. Oh, Ayan. kita nyo? Brother Richard, sa Ah. wikang Ingles, basahin mo sa wikang Ingles. Ang ganda Sabi pagkasabi niya. Good news dito, yan. Look on our Lord's patience as the opportunity He is giving you to be saved. Just our dear friend Paul wrote to you using the wisdom that God gave him. No? Oh. Hinigyan pala wisdom ng Panginoon. Oo, 36. This is what he 16. says in all his letters when he writes on the subject. There are some difficult things in his letters which ignorant Ignorant. and unstable people Yan. explain Dali. falsely. Yeah. Explain falsely. Falsely. Oh. As they sa do Paul. with other passages of the scripture. Oh. So they bring on their own distraction. Distraction. Patay tayo Kasi dyan, mga ano? falsely, ignorant. Tama. Oh, grabe. Distraction Kaya, pala Brother yan dyan. Johnson, anong masabi mo dyan? May distraction pala dyan sa operyan. Huwag na kayo dyan, oy. Ay, Oo. nako. Sinabi mo pa. Kasi galit sila kay Pablo. Kaya nga. Tapos, gusto nila si Pedro. Samantalang minamahal naman ni Pedro si Pablo. Pedro Sila si naman, Pablo? inaaway. Si Apostol Pedro, Brother Johnson, ang nagdepensa sa kanya, si Apostol Pedro na ginusto rin nila. Tama. Kaya, Yun kalaban, na eh. hindi, ngayon, kalabanan rin nila yan. Malamang. Malamang. Kasi kung di nila kakalabanin si Apostol Pedro, ay di dapat kampihan nyo si Pablo. Kasi tinawag na dear friend sa beloved brother, di ba? Sa ibang version. Yan, nagtataka ko dito sa taong ito, ha? Hindi nga gumagamit ng mga malalalim na mga research. Dugsong-dugsong lang eh. Tapos babawasan yung Bible ng mga sulat ni Pablo, kaunti na lang yung libro ng sa bagay, hindi mo sila naniniwala sa Greek New Testament. Pero alam mo, Brother Johnson, Evangelist Jung Dizon, napansin ko, gumagamit din pala sila ng mga Wikipedia. Di ba? Nakagamit ng minsan. Gumamit na ng tapos- YouTube doon sa ballistic missiles. Basta pabor sa kanila. Bakit hindi nila? Tapos bakit hindi mali nila, pa ang pagkakuha. Mali pa. Kaya nga. Yung Talmud kanina, yung in-explain mo, Oo. yung Talmud kanina, ang Talmud doon ng Hudyo galing sa Babylonia. Hindi nila naintindihan. Kung sabihin natin, nagsulat sila sa Babylonia, pero hindi Talmud ng Babylonia. At ang Talmud, hindi lang Babylonia. Mayroong Palestinian, may Jewish, mayroon din namang Babylonian. At saka yung paratang niya ng aral ni Pablo ay galing sa Talmud. Hindi. Ang Panginoong Hesukristo ang kanyang Tama. ipinapakilala. Ano pakialam natin sa Talmud na yan, eh? Di ba? Yun nga ang Brother Johnson, di ba? Kapitulo 13, pinakilala niya si Kristo. Kapitulo 17, si Kristo na naman ang gawa, Si Kristo na naman ang ipinapakilala ni Pablo. Kapitulo 18, si Kristo pa rin ang ipinapakilala kay Apostol Pablo. Hanggang sa matapos ang aklat ng mga gawa, ang itinataas ng mga apostol ang ating Panginoon Kristo, Brother Johnson, Evangelist Jung Dizon. Correct. Lalong-lalo na, Evangelist Jung Dizon at Brother Johnson, doon sa panahon na patapos na halos kalagitnaan ng aklat ng mga gawa, halos puro, hindi pa nga dumarating sa gitna, halos puro si Apostol Pablo na ang ipinapakilala doon. Nawala na sa eksena halos, after yung chapter ibang mga 15, apostol. Pablo na halos sa, lahat. si Pablo na halos, sila Bernabe, ang kaibigan at mga kapatid. Tapos sasabihin mo, mula ang apostol yan. Tama lang Kalabanin talaga, mo si- Brother Richard, na sinabi ng Encyclopedia Britannica na after Jesus Christ, ang isa sa pinakakilala after Christ ay si Pablo. Tama. Which is true naman. 14 pa namang klaseng aklat sinulat niya. Sino pwede mag-compete sa kanya kung iyong tingnan? At saka hamakin mo, Evangelist Jung Dizon, ito ba yung masasabing serpent seed? Tingnan mo, Brother Johnson, ang tindi ng paalala di ba ni Apostol Pablo sa Kapitulo 20 Oo. ng gawa? Aba, grabe serpent seed pa ang tawag mo dyan?
Nung sabi ni Apostol Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyong iglesia ng Diyos na kanyang tinubo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Meron ba niyan sa Talmud? Wala. Tapos sinabi pa niya, nag-aangkin daw si Pablo na siya yung Elohim, siya yung Diyos. Kaya nga, sabi niyo, alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat. Ayan na. At walang patawad nilang lalapay ng kawan. Hala, ito ba yung serpent seed? 30. Mula rin sa inyo'y may lilitaw ng mga taong magsasalita ng kasinungalingan. Ayan na yung Sopirian. Yan na. Upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya sa 31, kaya't mag-ingat kayo, alalahanin yung tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko Grabe, sa no? inyo. Ma-imagine mo yung paghihirap ni Apostol paghihirap Pablo. ni Apostol Pablo. Tapos sasabihin mong serpent seed. Okay, tuloy natin. Pinaingatan yung kawan kasi sila hindi naman sa lahat ng pagkakataon nga nandun siya. Correct. Anti-Messiah daw siya. Strategy daw yan, started by Paul. Ang sabi niya, ang nag-usig daw sa mga Hudyo ay si Apostol Pablo at ang ginamit niya ay ang mga Romano. Apagkalaki talagang mali talaga, hindi tama 'yon. Dito tayo sa Sanhedrin. Pinamali na naman niya dito si Gamaliel. Ang sabi niya, ito sabi ng Operian, minungkahi daw ni Gamaliel sina Peter palayain, hindi upang iligtas kundi para hindi mag-revolt o mag-aklas ang mga tao. Ang pag-aalsa sa mga ng mga Israelites, nice strategy ang ginawa ng mentor ni Paul. Hindi kaya sinabi ni Gamaliel na huwag niyong pakialaman para hindi sila mag-aalsa. Walang ganong sinasabi. Wala. Basahin natin Ito pa tingnan natin Ito nga isa pang sinabi niya, bakit bumabangga ang mga katuruan ni Paul sa mga katuruan ng mga apostoles at Misaya? Ay samantala, kababasa mo lang kanina na pinuri siya ni Apostol Pedro. Hindi nakakasama ni Paul ang Misayas at ang mga alagad. Anong hindi? Sa conversion of Damascus lang. Doon sa chapter 17 ng mga gawa, nagpakita at tumayo kasama ni Apostol Pedro ang Panginoon. At ang Apostol Pedro, kasama nila yan sa Jerusalem pagka nagmi-meeting sila. Tama. Ewan ko taong ito kung saan siya nagkukuha. Hindi, tama yung kay Brother Johnson Mali-mali yung chronology at history niya. Tama, talaga. Mali. Ito ang sabi ni Gamaliel. Datapot nagtindig sa Sanhedrin ang isang pariseo na nangangalang Gamaliel, doktor sa kautusan, na pinapapurian ng buong bayan at nag-uutos na ilabas ng sandali ang mga tao. 35. At sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel, ay mag-iingat kayo sa inyong sarili tungkol sa mga taong ito. Kung ano ang inyong gagawin. At ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong nangakialam sa mga taong ito. At pabayaan nyo sila sapagkat ang pasyang ito o ang gawang ito ay mga tao ay mawawasak kasi meron nang nangunguna. May nauna na Mawasak yun Oo. 39. Datapat kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak. Baka kayo pa'y mga sumpungan na mga nakikihimok laban sa Diyos. Pwedeng i-apply sa kanya yan. At sila'y nagsisang-ayon sa kanya at pagkatawag nila sa mga apostol. Ito ginawa nila, hindi kasi magaganti ay pinalo nila. Ibinabala nila na uwag silang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. Meron bang sinabi diyan, pawalan ninyo para wag mag-rebelde ang mga Hudyo, para wag silang mag-revolt against us? Walang sinasabing gano'n, nasa bibig lang ni Operian. Wala nga. Next strategy Buti pa nga. Johnson sabi niya, shoot daw sa banga. Pablo, siya shoot sa timba. siya shoot sa bangin. Shoot siya sa bangin. Mabuti pa nga itong si Gamaliel, nagbabala na pagka sa Diyos yan, hindi nyo maigigiba. Kaya itong si Operio, hindi niya ikayang gibain si Pablo. Siya tuloy ngayon yung nalaspag. Shoot sa timba. Sabi niya, balatan daw niya si Apostol Pablo. Di ba? Tama naman si Gamaliel. Sabi naman ni Kristo, hindi paghaharian ng Hades ang kanyang iglesia.
Sino ba yung mga pangunahing tauhan ng unang iglesia dito sa New Testament? Di ba mga alagad? Oh, sa pangunguna nila Pedro. Tandaan niyo po, sila Pedro pa ang hina-highlight diyan. Oh, wala pa diyan si Apostle Paul. Correct. Oh. Doon nga ako nagsabi, Brother Richard, na bakit daw hindi napili si Apostol Pablo na makasama sa 12 disciples? Ano kahilo? Hindi pa naman siya doon apostol. Tapos bakit daw nung namatay si Judas? Ang ipinalit hindi naman daw si Apostol Pablo. 31 sila nagpilian, si Pablo 33 pa lang tinawagan. Paano ba mangyari yan? Pero kung kay-questionin niya ba't naging apostol si Pablo, questionin mo si Jesus. Bakit niya sinalubong doon on the way to Damascus? Correct. Aminado naman siyang si Jesus yung tumawag kay Pablo Kaya lang, ang kanyang interpretasyon para pahirapan. Pagdusay. Pambihira. Minali na yung Espiritu, minali pa ang Panginoon. Siya itong nang-aalipusta sa Panginoong Jesus at sa Espiritu. Ngayon, pero yan, paano mo, sabi, mga Pauline, ngayon, ang challenge natin, paano mo ngayon ito? Sabi niya kasi, ano yung challenge niya? May sinabi sa kagabi, na, ano yun? Kontrahin daw natin yung kanyang, ano yung challenge niya? Magabanggit niya kagabi. Sabi niya, sige, kontrahin nga ninyo ito kung kaya nyo. Ito, Brother Richard, Brother Johnson, ang tanong niya, saan galing ang turo ni Paul? Ba ito ang kanya talagang mabigat na pagkasabi. Huwag ninyong sabihin na galing sa Diyos yan. Balik na naman tayo doon sa ikalawang Pedro 3:15. Dahil ang mga turo niya, sa mga turo ng Misayas at siya ay hindi puspos ng Holy Spirit. Nako. Ayaw niyang ipasabi kasi yun naman talaga Diba? Ito, Acts 9 verse 15. Sabi ni Jesus, I have chosen Saul. Yun namang iyon sa Acts 23 verse 11. Ang sabi ng Holy Spirit, ng Panginoon, then that night, the Lord stood by Paul and said, don't be afraid. Kita mo, ang Panginoon nga tumayo sa gilid ni Paul. Tapos hindi raw sila nagkita ng Panginoon, hindi daw sila nagkasama. Ano pang intindi mo dyan? Magkatabi nga yan? Saan ka makita ng stood by na 1 milya ang kanilang agwat? Ito pa, hindi raw sa sinamahan ng Espiritu. Sinamahan daw, pero iniwanan para bugbugin. Ano bang klase yan? Acts 21 verse 4. Ginawang king ko yung Espiritu. Ginawang katawa-tawang Espiritu. Correct. Basahin ko At nang masumpungan ang mga alagad, ay nangatira kami doon 7 araw. At sinabi ng mga ito kay Pablo na sa pamamagitan ng Espiritu na huwag siyang tutungtong sa Jerusalem kasi papatay nga siya. Sino ang nagmandong wag? Ang Spirit. Tapos sabihin mo, hindi siya tapos ng Espiritu? Binaliktad niya Pinahamak ng Espiritu si Pablo samantalang dyan, winarningan ng Espiritu. Nakupunta doon dahil medyo delikado. Masamang Espiritu tong taong ito. Yan yung versikulo ni Brother Richard, kapatid nating si Pablo. Di ba? 16 pa. Mga false accusers. Kita mo yan? Tapos sinabi niya, ginawa ni Paul, dinimolish niya ang law, ang Torah. Mali. Pinaas ni Paul ang sarili upang mapawalang saysay ang utos ng Ama. Mali. Puro mali tinaas ni Paul ang kanyang sarili, nagpapakababa nga. No, sabi niya, di ba? Sa lahat ng sinners, Brother Richard, siya ang chief of all sinners. 1 Timothy 1:15 yan. Tapos, sa lahat ng apostol, siya yung mababa. The least. Pinakahuli. Anong Ayawan ko lang, Brother Richard, bakit ba si Apostol Pablo nilagyan nila ng espada yan? Ayawan ko sa kanila. Sana mataga sila niyan. No. At saka isa pa, Brother Johnson, nakita nyo ba sa kanyang video na wala naman doon sa usapan, di naman niya binanggit, pero may lumalabas na mga obliques. Yun nga, yung pandaya niya yun. Yung naggagawa-gawa sila ng mga... Siguro mayroong hypnotism dyan. Meron yan. Meron.
Delikado ho yung mga nanonood dyan, yung mga operyan. Yung subconscious mind ng tao? Oo, mind setting yun eh. Kumbaga, isang paraan niya ng ano eh, ng brainwashing para i-guide ka sa mali. Yung mga nilalabas niya, biruin mo yung ipapakita kay Pablo, yung mukhang ahas na, yung mukhang bayawak na di maintindihan. Yung nga, bayawak na ahas. Tapos yan, no? Lamang anaconda ba to? Tapos yung pumili na mukha ni Pablo, lagyan pa ng espada. Yung nga eh. Ang sabi, Brother Richard, sino ka, Paul, upang sagasaan ng salita ng Ama? Naku po. Clearly, Paul is the son of perdition na inaangat ang sarili higit sa kay Elohim. Ako sasagot niyan. Sige, banatan mo. Sino si Paul? Minamahal na kapatid ni Apostol Pedro. Yan ako sasagot niyan. Ha? Oh. Ang dali lang pala ng kapatid. Ang dali lang pala ng sagot. Ang dali lang ng sagot. Oh, minamahal na kapatid. Na ang karunungan ng Diyos ay galing sa Diyos. Yo. Yan, si Apostol Pablo. Ha? Yo. Oh, sino ka, Paul? Oh, ngayon, ayun ang sagot ni Apostol Pedro. Sige. ang tanong, ngayon. ako ngayon magtatanong sa kanya. Ikaw magtanong. Sige. Ako magtatanong. Sino ka, Sige, Mr. sige. Operio? Hanggang ngayon, di namin alam pangalan mo, pati mukha mo. Ayan. Oh. Pakita ka. Oh. Ayan. Talaga lang. Talaga lang ha. Patawarin. Hugbugin na natin to kasi masyadong nakakaawa yung mga nadadala nito eh. Kaya nga. Kaya nga, Brother Richard, Brother Johnson, ang ating closing siguro nito, lumampas na naman tayo ng last news. Sige lang. Ang pinakapunto ganito. Puro baboy lang naman tanong dito ni Papel eh. Wala namang Meron sana. bang mga susulat dyan? Baboy lang naman, puro paulit-balik sa baboy. Sino ang nagtatanong yan? Si Di Papel, uli. Ano yon sa ADD? Aywan ko. Basta baboy lang lagi tanong niya. Wala nang iba. Sana kambing naman, sunod. Sige, di bali, pag-usapan din natin yan. Pero Sige. atin mo nang tapusin itong part 4 ni marami ito. Perian. Yung baboy na yan, pinadalhan ko Kasi na nga ng mga napakarami, video. Brother Johnson, ang mga naligaw niya talaga. Ang akin talagang hamon, wag lang magalit si Mr. Operian nating personal, ano? Hinahamon kita, Mr. Operian. Ang inyong abang lingkod, Brother Dison, magpakita ka. Gusto kong turuan mo ako. Aralan mo ako. Palabasin mo ako. Magpakita ka muna. Tatlo kami ni Brother Richard. Sama ako dyan. Sumama na rin kayong dalawa. Sama tayo. Pati yung buong crew ng pag-aaral natin. Ibigay namin sa iyo ang Zoom ID para magkita-kita tayo din. Turuan mo kami. Kahit na hindi siya magpakita ng muka, boses lang. Sige. Okay ka na doon, pero gusto ko makita kasi baka kapitbahay ko lang ang taong to eh. Meron nang bumubulong sa akin eh. Kilala daw nila eh. Ganon? Marami na. Sige lang. Time will come. Kasi tunong Bisaya to eh. Bisaya. Bisaya, Matapang ang kalooban ng mga ito. Ang mga Bisaya talaga, matatapang ang kalooban eh. Tingnan mo. Pero sa iyo ang tondo, sa akin ang tondo, sa akin ang Cavite, akin ang buong mundo. Sabi naman ni Brad Ili, aking pira nyo. Naman. may nabasa ako eh. Mukha ni APG, akin ang tondo. Kay Bong Revilla Senior, akin ang Cavite. Sabi naman ni Kaburoy, akin yung earth. Sabi ni Brad Eli, akin yung pira nyo. Kita ko dito picture. Saway itong mga ito. So, yun po, Brother Johnson, ang atin dyan. Atin pong ipinapaliwanag dito, sinusundan natin siya. Kasi niya sinasabi, balatan niya sa Apostol Pablo, shoot sa banga. Yung bang masyado niyang minamaliit yung apostol na siya, saan pinugutan na nga ng liig para sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Siya ang nagdala ng mensahe sa mga hintil. Kasama na nga siya na napaabutan ng pananampalataya sa Diyos. Kawawa. Tapos ganitong igaganti niya sa isang taong nalunod na, kinagat pa ng ahas, nagutom, gininaw, hiniya at iba pa. Hihiyain pa niya. Talagang dapat siya itong mahiya eh. Alam mo, Brother Johnston, pasintabi lang din naman babasa lang ako dito sa pinaniniwalaan niya rin naman ang mga sulat ni Pablo eh. Kailangan eh. Pili lang. Sabi dito, tingnan mo sabi ni Apostol Pablo,
sa 2 ng Galatia hanggang 8 hanggang 9, ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga Hintil. Sa verse 9, sabi dito, nakita ni na, may binabanggit siya mga tao ha, nakita ni na Santiago, Pedro, at Juan, na mga kinikilalang haligi ng iglesia, ang kagandahang loob na ibinigay sa akin, kaya't kami ni Bernabe ay buong puso nilang tinanggap bilang mga kamanggagawa. Tapos sabihin niya, hindi raw sila nagkakakilala, nagkakasama. Pinagkasunduan namin. Sino yung namin? Yung mga unang nabanggit. Si Pedro, si Juan, si Santiago. Correct, yung mga haligi. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hintil mga ngaral at sila na may sa mga Hudyo. Ganda ng kasunduan eh. Inaway niya lang eh. At saka pumayag naman si Pedro. Balik tayo. At saka, Brother Richard, sinabi naman talaga ng Panginoong Hesus, mauna kayo sa bayang Israel. Tama. At sinugo niya yun, 2 by 2 sila. Tama. Hindi naman katakataka yun kasi yun ang order ng master. At hindi niya pwedeng sabihin na, bakit diyan kayo kumuha ng talata? Bakit ikaw? Doon din naman kumukuha ng talata para ibato sa ulo ni Pablo yung sulat niya. Ano bang tanong itong ni Alan Rasul? Pakisagot kung talagang live kayo. Live naman talaga kami. Gusto mo magtanong ka sa Zoom? Ang oras namin ngayon dito sa Palawan, alas 10:09. Alan Rasul, sige, gusto mo magtanong ka sa Zoom? Para mapatunayan mong live kami. Sige, kahit na overtime kami. Pero sige, gusto mo tumawag? Anong oras mo dyan, Brother Johnson? Alas 10. Alas 10 na. Alas 10 din kami. So kung alas 10 dyan sa'yo, di naman kami nag-usap diyan, di malaman mo live nga kami kasi yun ang oras. Kasi kung ito'y piniplay lang, hindi aabot sa ganong oras at hindi tatama. Live. At hindi namin mababasa yung comment mo ng live. Isa pa yun. Totoo yan. Ang tanong niya kasi ay saan mababasa yung 24 elders? Layo na napunta natin. Saan po mababasa ang 24 elders po ay kasama sa mga dinalang bihag pag-akyat ni Kristo sa langit. Meron kaming topic dyan. Pasa mo na lang yung topic na yan. May topic na yan. Dito muna tayo sa espada ni Apostol Pablo. Meron tayong topic dyan. Send na lang namin sa'yo. Send na lang yung link. Tapos na yan eh. Tapos na nga yan. Ilang beses na nga yan na na-discuss eh. Kaya Anyway, Brother Johnson, atin lang ditong inililinaw, lalo tigit sa mga followers. Huwag po kayong masyadong believe dito sa Ophirian na ayaw na magpakita, kahit 1 by 1 ID picture man lang. Ni pangalan man lang sana ilagay sa screen. Hindi eh. Siya ay nakatago sa likod ng kanyang kamera. Ganyan bang mga ngaral ng Diyos? Anong sabi niya? Kahit ano pang gagawin ninyo, hindi kami magpapakita. Bakit? Ayaw mo magpakita. Anong dahilan? Kasi susunod niya talaga, pag parinig pa natin yung boses niya, yung mukha na picture na yan ang ilalagay natin sa screen. Mas mabuti pa yan, may mukha. Tapos lagyan natin sa espada, kaliwa kanan. Isipin mo lang ang sabi niya, ang Eva, dalawa, ang Adan, dalawa. Ang isang Eva at Adan daw, nakulong doon sa Hardin ng Eden. Habang ang dalawang Eva at ang isang Eva at Adan, yun ang namamasyal. Kasi sabi nga daw ng Diyos, kalatan ng buong sanglibutan. Tapos yung dang lupa, ang dagat ay napuno ng dugo sa pamagitan ng intercontinental ballistic missiles ng Korea, ng Russia at ng China. At sila daw yung dalawang, dalawang saksi. Two witnesses. Two witnesses, pambira, intercontinental ballistic missiles 10 times faster than the sound. Pero maraming napapaniwala. Kasi isa siguro dapat mapapaniwala dyan. Dalawa kayo ni Brother Sabala at ikaw Thompson. Mga kamag-anak ng ballistic missile yan eh. Anyway. Nako naman talaga. Okay, prayer request tayo. So I hope, Brother Johnson, nakatulong ito. No? Laking tulong yan. Medyo nanggigigil kasi ako ng konti dito.
Kaya inaral ko talaga ito, PowerPoint ko pa. Ayun nga, salamat Evangelist Yung Dison, pero yun na nga, sabi ni grabe to, kaya ako talagang, hindi ako nanggagalait pero kinakailangan natin, sabi, lukuhin daw ni Paul ang mga mangmang. So, ibig mo sabihin, lukuhin na lang ni Paul yung mga mangmang daw. mga naniwala siya nga nanloko sa mga kawawang mga mamamayan hindi natin. Hindi natin sinasabing mangmang yung mga naloko niya, ha? Kaya nga walang malay ang tawag ko eh. Kaya kung makapagsalita rin ito, wagas no? So, ibig sabihin, pag naniwala kay Paul, mangmang. Kaya ano naman ang tawag sa naniwala sa'yo? Ay, kawawa. So, ibig mong sabihin, ito tanong ko sa'yo, Mr. Hopperio. Ibig mong sabihin, mangmang si Pedro? Ganun na nga ang kinalalabasan nun. Pero ba't mo kinakampihan si Pedro kung mangmang si Pedro? Ay, mangmang nga siya, hindi nga niya maintindihan eh. Akala ko si Pedro. Di kasi nakalagay naman doon, di ba? Ang sa ignorance, di ba? Tama. Mga ignorant. Ano ba tawag ng ignorant? Ano bang ibig sabihin yan? Ay, mga walang alam. Mangmang nga, di ba? Mangmang nga, tama. So, eto nga ang point natin. Kung maniwala kay Pablo daw, mangmang. Di ba? So, lalabas, dahil naniwala si Apostol Pedro kay Apostol Pablo, mangmang din si Apostol Pedro. Bakit gusto mo si Apostol Pedro? Kaya mahirap mong anuhan yan. Yan ngayon ang ipaliwanag mo. Sana kahit papano, wala namang personalang, kantiin mo itong aming pagre-rebat sa yung, anong tawag dito? Son of perdition na issue. Sana kahit papano, sagutin mo rin ng, total, gumagamit ka rin pala ng mga encyclopedia, Wikipedia, sagutin mo rin po ng mga malalim-lalim na research. Wag lang puro doon sa Kasi majority, Evangelist Yung Dison at Brother Johnson, na napapansin ko, galing lang sa kanya. Oo naman. Galing na sa bibig niya. Ang dami nga niya sinasabi picture lang yung nandun. Wala rin siyang nilalagay kung saan niya kinuha yung pinagsasabi niya. At saka minsan, may tumatama din sana, pero hindi niya naman ipinapakita yung broad meaning. Yung parang yung salita, minsan lagi na lang sa kanya may tinatawag na synchronic meaning. Pag sinabi kasing synchronic meaning, parang may isa lang kahulugan. O kagaya yung sinabing kinsman, ang inaano niya lang kadugo, yun pala, pwede rin namang kababayan. Siguro, alam mo, ang nakita ko tong sa taong ito, talagang nag-expect sila na walang makikialam sa mga video niya. Walang magre-rebat, kaya sobrang tiwala sa sarili niya. Hindi niya inilalaliman yung research niya, hindi niya inaasahan na darating yung time ay may mapakakapansin sa kanyang maraming mga naililigaw. Pero sobra-sobra na tayo sa oras. Yun na nga. Sige, prayer tayo, prayer request. Ayan, yung nito ni si Alan Rizal, sinend ko na sa iyo yung topic po doon sa sa 24 elders. Oo, tsaka yung yung bihag sa Episo 4:8. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Sige po, Brother Chad, panghuling pananalita. Ayan, sige may mga po. prayer request na. Yung mga prayer request po, mga kapatid, send nyo na. Okay, muli po ako nagpapasalamat na pinagkalooban tayo ng Panginoon ng oras na matalakay ang paksang natalakay at sana po ay nagsilbing pambukas isipan ito, Brother Johnson, lalong-lalo na doon sa mga napapaniwala na. Sa mga kapatid naman na hindi pa napapaniwala ay lalo po tayong mag-ingat, huwag po tayong magpakakampante. At ang sabi ng Panginoon, ultimong mga hinirang ay susubuking dayain at iligaw. Kaya ingat-ingat po tayo mga kapatid. Talagang naglipa na ngayon ang mga manloloko, hindi lang sa mga kung anong racket ng mundong ito, kundi maging, sabi nga ni Brother Johnson, pati mga spiritual scammer, andyan na. Kaya ingat-ingat po tayo mga giliw kong kapatid. So muli, Brother Johnson Amican, Evangelist Yung Dison Jr., isang malaking privilege na naman na kayo nakasama. Nakatapos na naman tayo natin paglilingkod sa Panginoon sa ganitong larangan sa mga sandaling ito. Brother Johnson, back to you. Thank you. Thank you. Pastor Dison? Maraming salamat sa inyong dalawa. It's a blessing at I learned a lot coming from you guys. And thank you so much for the privilege that was given to me. This is a real blessing to me as I've learned na it's a high time na dapat po talaga tayo ay lalo pang mag-ingat. At mga nanay, tatay, yung mga anak po ninyo, lalo tigit kayo nanay, tatay, mag-ingat
sa mga ganitong klaseng mga katuruan na wala sa Biblia. Dapat po natin itong sawatain. Kaya nga ang sabi nga ni Apostol Pablo, I have fought a good fight of faith. Hindi tayo yung hayaan mo na lang ang Diyos. Talagang dapat may gagawin din tayo. Tapos ang ating pakipagbaka, hindi pakipagbaka laban sa laman, kundi sa espiritu sa mga gawa ng kadiliman. Kinakailangan po, sabi ng aklat ng Judas 1:20-22 hanggang 22, agawin ang mga tao buhat sa apoy. At paano ba tayo mag-agaw ng isang taong nasusunog sa apoy? Madaliin natin. Hindi yung parang nasusunog na, ay naku, kawawa naman, saka pasusungkit-sungkitin. Hindi po. This is the high time. Hindi natin alam. Ang buhay ng taong naniwala ng mali, baka bukas ay mamamatay na, di pa nakapagbago. So dapat po, habang may panahon pa, ay atin pong gagawin. Ang atin pong dapat gawin sapagkat ang bawat isa sa atin ay malaga sa harapan ng Panginoon. Kami po sa Pag-aralan Ministry ay nagmamahal sa inyong lahat at sa pangalan po ng Panginoon. Harinawa, kami po ay nakapagatid sa inyo ng gabay at mga aral ayon sa kasulatan. At kayo po ay mahal ng Panginoon at patuloy po namin paglilingkuran. Isa na lang po ito, ang Son of Perdition Part 4. Ano bang sinasabi lang dito? Pinali daw. Yan, pipinali din natin siya. Pinali. Ipinali natin yan bukas, pinaka-final natin, at titingnan po natin kung anong sinasabi po dito. Kasi siyan man din ang nagsasabi, subaybayan ninyo. Subaybayan nga natin. Salamat po ng marami. Ayan, thank you po. Thank you po, Evangelist Cesar Dizon, sa inyong napakagandang presentation. At sana po ay, umaasa ako na marami po ang maliliwanagan, maraming mga matatauhan. Actually, marami naman po talaga ng mga nagpapasalamat sa atin na dati ay kamuntik-muntikan na sila. Yung pong mga naluto ng utak doon o kaya ay sabihin nating nailigaw na, ay patuloy pa rin po nating pinananalangin, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi darating ang araw, makakahalata din ho yan. So, sana nga ay mapanood nila ang ating pong mga sagot para naman ay maiwas natin sila sa kapahamakan. May warning na nga sabi ni Pedro may distraction po dyan sa mga nagmamali sa mga sulat ni Pablo. Kaya delikado, dapat ay layasan na po ninyo yung na yan. Huwag ho kayong basta maniwala dun sa mga manang kayamanan ni Solomon na nandito sa Pilipinas. Wala po, hindi po totoo yan. Malabo pa sa alkitran yan, mga kapatid, mga kaibigan. So, Tama. Yun. Yun kasi ang pang-una nila Kaya nga maraming nagtataka. Hindi naman talaga yan religion dati. Hindi yan sikta. Pero ngayon bigla na lang nagkaroon ng doktrina. Strategy lang po talaga nila yan para kuhanin ang mga tao. Siyempre, pag pera nga naman pag-usapan, pag kaluwagan sa buhay, di lahat ng relihiyon papasukin yan. At bandang huli, hanggang siyempre, pag tiwalang-tiwala ka na, ayan na, pinasok na yung doktrina, huli na kayo ngayon. So, be wise, mga kapatid. Ingat ho tayo. May scam na tayo sa pera. Huwag lang po sa relihiyon kasi delikado. Huwag lang sa kaluluwa. Tama. Yan po. Okay, so yung mga prayer request po ninyo, ito, Harry Miranda. Good evening, brother and sisters. Please include my father in your prayer. Nasa critical condition siya ngayon. Salamat po. Ano po pangalan nito? Ng yung father, kapatid na Harry Miranda. Siguro, father pala, father. Tatay Miranda. Oo, Tatay Miranda na lang. Kasi critical daw. Sana ay gumawa ang Panginoon. Diyo, pagka ganito yung prayer request, talagang kailangan natin, mga kapatid. Pagtulong-tulungan natin ipag-pray. Si Chrismar Dagot, prayer request ko po, pakisama sa prayer si Brother Jason Marasigan. Malubha po ang kanyang sakit. Nako, pag-pray natin, mga kapatid, sana pati tayong mga malalakas, sana wag magkasakit. Hirap kasi pag may sakit na, saka nagpag-pray, no? Iwas mga kapatid sa ganito. At yun nga ang obserbasyon natin ngayon, na talagang malamang ibalik yung ECQ kasi lumubo talaga ng todo yung yung mga affected. At alam naman natin ngayon ang ating kalagayan, ang dami nang nawalang pera sa gobyerno, sa church natin, sa bawat isa sa atin, may nawawalan ng trabaho. Ngayon yung panahon talagang kumapit talaga tayo sa Panginoon ng gusto, mga kapatid. At umiwas na tayo, mag-ingat din talaga tayo, mga kapatid, sa ating sarili na huwag tayong mahawahan.
Si Roy Vinsoy Tan Jr. Good evening po. Maraming salamat sa prayers nyo sa aming mag-asawa na si Gisa Pernalhunas. Nanganak na po siya noong June 11 dito. Amen. Na lumabas ang baby namin na di naabutan ng flight niya pauwi sa Mindanao. O at least Sa safe. Mindanao. Opo, thank you So, naman. naipanganak na yung buntis na Naipanganak na. pinag-pray natin. Yan, Praise Thanksgiving the nito. Lord. Yan. Si Eileen. Ano pangalan nito? Ano pangalan nito? Si Roy Vincent Tan Jr. Gisa Pernal Hunas, yung kanyang asawa Asawa. ng anak. Si Eileen Gonzaga, Pastor, pakisali po sa prayer family ko po sa Bukidnon. Hindi na po nila alam ang katotohanan. Wala din po kaming connection kasi wala po signal sa place namin. Sige lang, kung mayroong TV doon, pakabitan nyo ng GSAT at mapapanood nyo yung Hope Channel 24/7. Napakadaming program doon. Ito po, Sister Susan Garulacan, pre-request po sa mother ni Sister Sol Tupas na inatake sa asthma. And si Brother Cliff Pabilla din po. Yan, si Sister Susan Ino naman. Dr. Medina to, wag daw, Ilabas mo yan. wag patulan. Ha? Hindi, kailangan po nating, baka yung topic, kailangan po natin yan. Ay, Kasi hindi pwedeng hindi maraming naililigaw. patulan. Hindi pwedeng hindi patulan to, Doc, kasi dami pong mga kapatid na nailigaw nitong operyan. Naku po, pag makita niyo po yung comment, talagang ma-stress po kayo. Napakarami nating kapatid na nadaya nitong operyan na ito. So, Sabi niya, pakisama sa prayer si Doc Medina. Sama rin natin. Meron pang may isa pang pinadala si Sister Susan, si MC. Basta MC. Nawala na ng sound. Pauwi Mindanao sa Limar Naryakam. Ramel daw po yan, Ramel. Makairan. Binaliktad. Ayan, baka baliktad din yung panalangin dumating pagkabaliktad pangalan nyo. Ramel Makairan. Kailangan i-text nyo totoo yung ayusin yung pangalan. pangalan nyo. Baka mabaliktad din yung answer ng prayer. Pakisama naman po ako sa prayer nyo na huwag naman sana lumala pa ang sitwasyon namin dito sa company namin sa Saudi Arabia. Ayan. Oo nga, lahat apektado talaga. Talagang, oo nga. Sila Brother Alex, ito, speaking of Alex Distacaminto, yan nandun din sila eh. Prayer request po sa Juniel Salvi at family niya kasi namatay ang sister niya kanina lang. Ay, ito ba yung pinagpipray natin din? Hindi. Sister ni Jen, ni Juniel Salvi. Si Joniel Salve, namatay yung sister niya. Ibig sabihin, hipag niya rin kung bayaw niya si okay. Hipag niya rin yung babae. Anong pangalan naman nito? Si Brother Alex Distacaminto yan. Yung Si Alex Distacaminto, ang prayer nagpanalangin po yung sa bayaw bayaw niya, ko for bayaw. na si Juniel Salvi kasi po namatay ang sister niya. yan. Si Juniel na lang, Salvi. Opo. Tsaka si Brother Alex, kasi nawala ng work siya, natanggal. Yeah, ito nga, si Brother Salvi Distacaminto. Si Brother Bongski, bukod sa shout-out, nakita nyo na? Oo May nga. Si Mr. Ramon Barcenas sa Southern California, nasa critical condition na stroke. So, Evangelist Dison, si Mr. Ramon Barcenas. Kailangan talagang prayer, no? Anong pangalan? Anong pangalan? Dami na yung Ramon stroke ngayon, kawa ng quarantine. Okay. Walang exercise. Stroke siya. Critical daw po, stroke siya. Okay. Sige, tayo po'y mananalangin muli. Opo, Ating opo. ilapit sa Panginoon ito. Yung mga hahabol, kasama na lang yan. Po. Sige po, tayo mananalangin muli sa Panginoon. Yes.
Atin pong ilapit ang ating mga sarili sa Panginoon at aling alalahanin po na tayo po'y mananalangin sa kataas-taasang Diyos na siyang milalang ng langit at ang lupa at nagbigay ng buhay at siyang tutugon ng ating mga dalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yes. Opo. mapagmahal at aming minamahal, mapagbiyaya at puno ng kabutihan, Diyos na manawain at mapagpatawad, puspos ng kabanalan, salamat o Diyos sa lahat ng bagay. Ang kapurihan, aming ibinabalik sa inyo. Luwalhati nawa kayo ng inyong mga anak sa buong mundo. Yes. Maging handa sa patuloy naming paglilingkod, masumpungang tapat at patuloy nagtatapat. Sa inyo po kami nagpapasalamat sa karapatan, Panginoon, na amin pong mailahad ang katotohanan sa aming mga kaibigan. Salamat sa ministeryong kinagagalawan ni Brother Richard, Brother Johnson at inyong lingkod. Opo. At gayon din po naman sa mga technical side. Salamat, Panginoon, ang pagpapala ng langit ang amin pong laging nararanasan. Yes. Ipagpatawad, O Diyos, kung saan po kami nagkulang at nagkasala. Yes. Gawing karapat-dapat ng aming mga sarili, huwag maging sagabal o magiging dahilan kung bakit, Panginoon, ang aming dalangin hindi matugon. Yes, Lord. Sa buong pananampalataya at pananalig, inilalapit namin sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid na mga ito. Amen. Si Brother Celso Sabala, Opo. nanunukala, Panginoon, ayon sa inyong kagandang loob at huwag saklawan ng kaaway at huwag ipahintulot, O Diyos. Ang kanyang pagtanggap ng santos na bautismo ay pagpalain at sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. Amen. Si Brother Ralph Sumuso at ang kanyang buong pamilya, Yes. ingatan din po, Panginoon, sa pagpapatuloy ang kanyang pong kalusugan. Opo, Panginoon. Ang care group nila ni Sister Osayan sa OFW, dumarami at dumarami sila, Panginoon. Ipahintulot nawa ninyo na ang mga taong ito'y maging instrumento ng pag-iingat ng Santong Espiritu. Yes, Lord. At si Brother Bongski at ang kanyang buong pamilya, mga frontliners, Panginoon, sa ibang bansa. Ingatan po sila ayon sa inyong mayamang pag-ibig. Si Brother and Sister Emilio Santos. O Diyos na dakila, lagi po namin silang inilalapit sa inyo. Yes. Yes. Ang mga frontliners ng bansang Pilipinas at labas ng Pilipinas. Ingatan sila, Panginoon, di man namin sila kilala, di namin kano-ano. Pero salamat na may mga taong nagmalasakit upang ingatan at mabuhay ang marami. Si Brother Harry Miranda, ang kanya pong ama ay nasa kritikal na kalagayan. Ingatan din po, Panginoon, patnubayan at pagpalain. Yes, Lord. Idampulay po ninyong yung kamay, gayon din po naman kay Brother Jason Marasigan, Yes, Lord. na naging malubha, Panginoon. Mangyari nawa ang inyong kaluuban sa buhay ng mga taong ito, sapagkat kayo lamang ang siya pong maaari na magpagaling sa kanila. Gayon din po, Panginoon, si Sister Jessa Fernal Onas. Pagpalain, Panginoon, sa pagpapatuloy ang kanilang pamilya. Si Brother Eileen Gonzaga sa Bukidnon. Yes, Lord. Ingatan, Panginoon, ang kapatid na ito. Ingatan ang kanyang buong pamilya, kalusugan na nabuhay at pananampalataya. Si Sister Topas, Panginoon, ingatan din po siya, sampu ng kanyang buong tahanan. Amin din pong ibinabanggit ang pamilya at ang katawan ni Brother Cliff Pavila. Ingatan, Panginoon, tulad ni Dr. Medena. Ingatan at pagpalain sila, O Diyos na dakila, at huwag silang kalimutan. Gayon din po naman ang aming mga kapatid sa Saudi Arabia, si Brother Limar Mariakam. Ingatan sila, Panginoon, at huwag mawalan ng trabaho at kung mangyari man, pagkaluuban sila, Panginoon, ng higit at mas mabuti pa. Gayon din kay Brother Alex Distacamento, ang kanilang suliranin, Panginoon, ay ang kanilang trabaho. Yes. Si Brother Junil Salve, ingatan, Panginoon, patnubayan ang kapatid nito at ang kanyang mga mahal sa buhay. Si Sister Susan Garulukan at si Sister MC
Ingatan, Panginoon. Pagpalain ang mga ito. Sampo ng kay Brother Ramon Barcinas. O Diyos na dakila, dinggin at pagpalain ang bawat isa sa amin. Yes, sir. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong pag-iingat. Salamat sa pag-aralan natin ministry. Ang bawat tahanan ni Brother Richard, Brother Johnson at aking tahanan. Aming mga magulang, mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan, Panginoon, tulad ng inyong pag-iingat higit pa sa mga taong inyong mga pinagpapala. Ang ministeryong aming kinagagalawan. Magpatuloy nawa ito, Panginoon, na maging masigasig. Yes. Marami pang kaluluwang madadala at marami pang mga taong makasumpong ng katotohanan. Sino man ang nariyan sa pulutong o sikta ng Oferian, himukin, Panginoon, ang kanilang mga puso at sila'y magbago. At isa sa mga araw na ito, kami po'y uulanin ng maraming pasasalamat na sila po'y nakaalpas na at nakalis sa grupong ito. Panginoon, aming ninanasa ng aming mga puso na maririnig namin na sila po'y nagbago. Mabuksan ang kanilang mga puso at kaisipan. Makita nila ang mga maling aral ng mga taong ito. Ingatan, Panginoon, ang inyong mga manggagawa sa buong sanlibutan at lahat ninyong mga anak at pangasiwaan. Yes. Salamat sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin. Kami nawa, Panginoon, na inyo pong papagpahingahin at makakatulog ng matiwasay sa ilalim ng inyo po, Panginoong, pag-iingat at mga pakpak ng pagpapalang nag-iingat hanggang bukas muli ay gigising kaming taglay ang buhay at kalakasan. Ang papuri at pasasalamat ay aming ibinabalik sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Mga kapatid, mga kaibigan, muli kami nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sana ay huwag nyo rin pong kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel at kung hindi pa kayo nagka-follow ng page po ng pag-aaral natin, paki-like and follow. At yun din po yung mga program ni Brother Richard, Evangelist Cesar Dizon. Thank you po. At bukas ay magkita-kita po tayo sa finale, Son of Perdition Part 4. Yeah. Thank you very much. Thank you. God bless, mga kapatid. Bye-bye. God bless. And more power to each one of you. Good night. Good night. God bless. Yeah, dami. Alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di